Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1271 hanggang 1280. Kabanata 1271 kambing na walang takot. Nakapasok ang bilangguan, at lingid sa kaalaman ng Everton Davenport. Hindi man lang nagawang magpatunog ng alarma ang warden bago siya pinatay ni Granny Zaihua sa bilangguan. Nang makita ng hari ng North Sea na natalo ang arhat ng homicide, halo-halong damdamin ang naramdaman. Mayroong kagalakan sa pagkakaroon ng isang may kakayahang general, ngunit mayroon ding mga alalahanin tungkol sa pagiging kaaway ng West Sea. Sa ganitong mga panahon, ang kusang loob na pagsusumikap sa West Sea ay parang pagkatalo ng walang laban. Hindi lamang nito babawasan ang dignidad ng maharlikang korte kundi gagawin din silang katatawanan sa mga bayani. Ang layunin ng North Sea ay upang pabagsakin ang DeMarco Mount at muling buuin ang 10,000 Mountain Alliance. Kung hindi man lang nila kayang harapin ang maliit na West Sea, paano nila malalabanan ang 10,000 Mountain Alliance? Pinatatag ng Everton Davenport ang kanyang puso at nagpas siyang lumaban sa West Sea hanggang sa huli. Ang mga Diyos ay tao rin, at ang mga tao ay maaaring matalo. Kung tungkol naman sa mga usapin ng kaliwang ministro at kanang ministro, wala siyang interes na harapin ang mga ito sa ngayon. Sa oras na ito, sa loob ng malaking bulwagan, ang mga taga-court ng North Sea ay nagpalit ng pulang damit pang seremonya, na mukhang napakamasaya. At ang mga dayuhang panauhin, na nakatayo sa magkabilang panig, ay gustong masaksihan ang makabuluhang seremonya ng kasal na ito sa North Sea. Ang dahilan ay unang pinatay ng manugang ng North Sea ang Mad Dragon at pagkatapos ay ang Arhat. Ang natatanging batang talento na ito ay nakakuha ng atensyon ng iba't ibang paksayon. Lalo na sa ambisyosong katangian ng hari ng North Sea. Sinasabing ang ranggo ng Grandmaster ngayong taon ay puno ng mga pambihirang tao. Maraming maalamat na elder ang lumabas sa kanilang pag-iisa, gustong patunayan ang kanilang mga sarili. Sa tingin mo ba ay sasali sa labanan ang manugang ng North Sea? Nagbulungan ang ilang miyembro ng sekta. Mga ranggo ng Grandmaster. Ang pinaka-maaasahan na listahan upang patunayan ang mga kakayahan ng isang Grandmaster. Literal na pinaglalabanan ang bawat pangalan dito. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, marami ang umatras sa paningin ng publiko, at maraming aktibong eksperto rin ang piniling hindi lumahok sa ranggo ng Grandmaster. Tulad ng Forbes Wealth List, ang nakikita ng lahat ay dulo lamang ng malaking bahagi. Yung mga malalakas, yung iba wala nang pakialam sa kasikatan. Dahil maraming malalakas ang ayaw magpa-evaluate ng Grandmaster rankings, unti-unting bumaba ang halaga ng listahan sa nakalipas na dekada o higit pa. Ang tinaguriang nangungunang 10, top 10, sa ranggo ng Grandmaster, kung titingnan ang lahat ng sekta sa mundo, ay maaaring hindi man lang makapasok sa nangungunang 200. Ngunit ngayong taon, sa di malamang dahilan, maraming malalakas na personalidad mula sa mga pangunahing sekta ang lumabas sa kanilang pag-iisa, at nagpadala ng mga mensahe na lalahok sila sa paligsahan ng Grandmaster. Walang duda, ito ay magiging isang malaking piging. At ang binatang ito, ang manugang ng dagat hilaga, ang hari ng timog. Walang dad ang magiging isang sumisikat na bituin. Kaya, makakasali ba siya sa Grandmaster rankings? Maraming tao ang inaabangan ito. Sa palagay ko ay hindi. Kahit malakas ang manugang, napakabata pa niya. Sa ibang mga taon, maaari siyang mapabilang sa top 10. Pero ngayong taon, maraming magagaling na master ang lumitaw. Bata pa rin siya at marami pang ibang oportunidad sa hinaharap, hindi na kailangang dumaan sa kahihiyan. May tahimik na sumagot, mga ranggo ng Grandmaster. Isang listahang nireranggo lamang batay sa kakayahan sa pakikipaglaban, nang hindi isinasaalang-alang ang anumang iba pang salik. Bata man na ilang taon o matandang lalaking mahigit 100. Ang tanging pamantayan ng pagsukat sa ranggo ng Grandmaster ay panalo o pagkatalo. Ang panalo ay ang hari, at ang talo ay ang tulisan. Napakagulo ng panahon.
Una ang muling pagkabuhay ng Seven Clouds Academy, na sinundan ng pagpatay kay Mad Dragon. Ngayon, habang ang North Sea ay malapit ng ibalik ang bansa, maraming Grandmaster mula sa mga pangunahing sekta ang naghahanda ring makipaglaban sa mga ranggo ng Grandmaster. Tunay ngang mapalad tayong masaksihan ang ganitong pambihirang pagbabago sa loob ng maraming siglo. Napuno ng emosyon ang mga miyembro ng mga sekta. Ang tahimik na mundo ng mga sekta ay tila handa ng magising. Sa labas ng palasyo ng hari, nasa kwarto niya si Julius Reed, nagsusuot ng damit. Ang kasuotan ng lalaking ikakasal. Pinahahalagahan ng North Sea ang tradisyonal na kultura, ang kasal at mga damit ay parehong nakaistilong Chino. Walang mga suit at sapatos. Sa katunayan, paborito rin ni Julius Reed ang mga tradisyonal na kasuotan na tela. Maluwag at akma. Kung ikukumpara sa formalidad ng mga terno, lagi niyang nararamdaman na mas mahalaga ang kaiganhawahan. Paanong ang isang taong ayaw mapilitan ng mga patakaran ay makatali sa pananamit? Panginoon, manugang na lalaki, narito kami para tulungan kang magpalit ng damit. Pinalibutan siya ng ilang mga katulong ng North Sea, handang humakbang at tumulong. Hindi ako sanay na pinaglilingkuran ng iba, umalis ka na. Nagmamadaling umiwas si Julius Reed. Simula nang malaman niyang pinagtaksilan siya ng isa sa 4 na katulong, lagi niyang nararamdaman na hindi maaasahan ang mga katulong. Kahit na magkasama sila ng daan-daang taon, hindi pa rin sila gaanong mapagkakatiwalaan kumpara kay Nelson na minsang lumason sa kanya. Isang grupo ng mga walang utang na loob. Ngayong gabi, isusuot ko ang maskara ng Mad Dragon sa kasal. Ang maskara ang aking trepeo, ang aking karangalan. Humayo ka at ipaalam mo sa hari ng North Sea, at iparating mo ang aking mga intensyon. Naiinip na ikan-away ni Julius Reed ang kanyang mga manggas at itinaboy ang mga ito, umalis ka na. Oo, yumuko ng malalim ang ilang katulong mula sa North Sea at umatras palabas ng silid. May mga kandilang sinindihan sa silid. 12 ng mga pulang kandila na may palamuti sa pista. Maging ang mga bumbilya ay napalitan na ng mga pulang bumbilya. May mga ginupit na papel na nakadikit sa mga bintana, at ang tunog ng mga paputok ay patuloy na umalangaw-ngaw sa labas. Siyempre, wala rito ang silid ng kasal. Ito ay ang tulugan ng prinsesa. Total, bilang isang lalaking ikakasal sa pamilya, dapat ay maayos ang itsura ng isang tao. General Grove. Pagkatapos umalis ng lahat, marahang tinawag ni Julius Reed. Bago pa man siya makapagsalita, may isang lalaking gumapang palabas mula sa ilalim ng kama. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Celerus Grove. Nagawa na ang mga pagsasaayos. Ang kodigo sa prinsesa ay tapikin ang kanyang ulo. Gayunpaman, tandaan na gumawa ng ganitong mapagmahal na kilos sa harap ng lahat upang mawala ang anumang hinala. Nasa iyo na ang iba pa. Ibinigay ni Julius Reed ang mga damit at ang maskara ng Mad Dragon kay Celerus Grove, pagkatapos ay tinalikuran siya. Mahirap gawin ang tama, buntong hininga niya ng may mabigat na puso. Huwag kang mag-alala, kapatid. Kapag naging asawa na ako ng North Sea, sisiguraduhin kong wala kang mahihiling pa. Habang nagpapalit ng damit, tuwang-tuwa na nagsalita si Celerus Grove, hindi na kailangan ng pasasalamat ang mga dakilang biyaya. Sayang. Tumingin si Julius Reed sa sabik na Celerus Grove at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lungkot. Bilang kapwa-tao, ang tanging masasabi niya lang ay mag-ingat. Mayroon ba kayong mga tagapangasiwa sa North Sea na namamahala? Nagtanong siya ng may interes. Walang pagkakataong maging general, pero hindi pa rin pwedeng maging walang trabaho. Oo, labis na nasa sabik si Celerus Grove, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagbibihis. Kinahapunan, habang naliligo siya, halos tinuskos niya ng madiin ang kanyang balat. Pulang-pula ang buong katawan niya. Bumili rin siya ng isang bote ng pabango para hindi mapigil ang magpaganda. Medyo maganda. Pinag-cross ni Julius Reed ang kanyang mga braso at tumango. Sige na, gawin mo na ang mga gawain mo, kailangan ko ng katahimikan sa labas. Sige, hindi si Julius Reed ang iniisip ni Celerus Grove. Ang gabi ng kasal na may mga kandila ang sarili niyang Diyosa ang isiping iyon pa lamang ay lubos na siyang natuwa. Pagkalabas ng silid, mag-isang naglakad si Julius Reed sa patio ng The North Sea. Isiniwalat na niya ang sikreto kay Devlin, tiyak na may malaking mangyayari sa The North Sea ngayong gabi. Panginoon ko, bigla,
Isang boses ang dumaan. Ishmael Will. Lumingon si Julius Reed at nakita si Ishmael Will na nakatayo sa likuran niya. Ang elder na ito mula sa Micah Will, na may hindi maarak na kakayahan at galaw na kasing bilis at kasendali ng multo. Hindi kailangang maging masyadong malihim si Mr. Will, nakakatakot yan. Akala ko mapapansin mo ako. Bahagyang humajejek si Ishmael Will at hinaplos ang kanyang balbas, hindi ko mapigilan, ang hirap gumawa ng ingay gamit ang kakayahan ko. Gusto ko ang, mahinhin mong ugali, nakangiting umiling si Julius Reed, habang naglalakad palapit kay Ishmael Will, may kailangan ka ba? Meron. Naging seryoso ang mukha ni Ishmael Will, at pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa harap. Noong nakaraan, nagpadala ako ng mensahe sa pamamagitan ng isang tao para bigyan ka ng babala tungkol kay Pendleton. Nakatanggap lang ako ng balita na malapit ng agawin ni Andrew Pendleton ang trono. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1272, Bagong Kasal. Walang kinalaman sa akin ang mga pangyayari kay Pendleton sa ngayon. Si Julius Reed, habang ang mga kamay ay nakakuyong sa kanyang likuran, ay walang pakialam na nagsabi, pagkatapos ng halos 1,000 taon ng kaguluhan, nananatili itong pareho. Nakakadismaya kapag iniisip mo. Ang pinakamahalagang nagawa ng Pendleton simula nang maitatag ito ay malamang na sanhi ng amnesia ni Julius Reed 4 na taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ang kwento tungkol sa amnesia mula kay Ishmael Will ay medyo nakakaintriga. Bagamat hindi lahat ng bagay ay pinaniwalaan ni Julius Reed, ang ilan dito ay talagang nakapagpaliwanag sa kanya. Narinig ko kay Nelson na sinabi mo, ang insidente ng pagkawala ko ng memorya ay maaaring isang bagay na kusang loob kong sinubukan dahil alam ko na ang mga kahihinatnan nito. Hindi iyon ang sinabi ko, si Nelson ang bumanggit nito. Si Ishmael Will, na nakasuot ng itim na roba, ay nakatayong walang kibo at may ngiti sa kanyang mukha, mahina ang aking memorya, at baka nakalimutan ko rin ang sinabi ko. Tungkol naman sa katotohanan, nagtitiwala ako na ang kamahalan ay may kakayahang makaunawa. Nakikita kong lubos na kapanipaniwala iyan. Hindi na nagpatuloy si Julius Reed. Hindi pa rin niya maalala ang tungkol kay Heidi. Para mapatunayan kung umiiral nga si Heidi, kailangan mong bumalik sa DeMarco Mount at sumangguni sa mga talaan ng 10,000 Mountain Alliance para malaman ang tungkol kay Heidi. Baliw na dragon. Heidi. Parang kakaiba ang pangalang iyan. Kamahalan, ang iyong mga kilos ay tunay na kakaiba. Kung nais mong makilala ang aming pinuno mula sa Graham Will, maaari akong manguna, patuloy ni Ishmael Will, na mukhang langit nun pa rin at nakangiti. Ang pagkaalam na may mga tigre sa bundok ngunit naglalakad pa rin patungo rito, talagang bagay iyon sa aking estilo. Sa aking immortal na katawan, sinubukan ko ang maraming pabaya na bagay sa loob ng 10,000 taon. Kung alam ko lang na nalasan ako at sumunod pa rin, malamang ay may mga dahilan ako. Hinaplos ni Julius Reed ang singsing ng hari ng dragon sa kanyang kamay, habang nakatingin kay Ishmael Will, nabanggit mo na inayos ko ang 3 tao para gawin ang 3 gawain. Tama iyan. Bahagyang tumanggo si Ishmael Will at nagsalita, ang unang gawain, naranasan mo na. Tungkol naman sa 2 pa, wala akong karapatang malaman. Kahit ang 3 taong iyon ay walang ideya. Ikaw talaga. Itinuro ni Julius Reed si Ishmael Will at humajejek. Sabay iling, Isabella, mabait, kung tunay ba siyang tapat sa akin o hindi. Siya ay iyong katulong at mula sa Bid Pulse, na nasa ilalim ng pamamahala ni Pendleton, na ang layunin ay patalsikan ang 10,000 Mountain Alliance. Ano sa palagay mo ang kanyang katapatan sa iyo? Hindi siya direktang sinagot ni Ishmael Will kundi nagtanong muli. Ang pariralang madalas mong sabihin ay, sa mundo, walang purong itim o puti, purong mabuti o masama. Magkakaiba ang mga paninindigan, magkaiba ang mga pananaw, kaya magkaiba ang mga kilos. Pero, gusto pa rin kitang tanungin. Pinagsalikop ni Julius Reed ang kanyang mga kamay sa likod at tumangala sa langit. Isang bilog na buwan, malinaw at maliwanag. Ang pagiging nasa ilalim ni Pendleton ni Bid Pulse, isang maliwanag na isyo at nagtatanong ka pa rin, naniniwala akong alam na ng kamahalan ang sagot. Kalmadong tugon ni Ishmael Will. Oo nga, lumingon si Julius Reed kay Ishmael Will, bahagyang ngumiti, sabi ng lahat ay pinagtaksilan ako ni Isabella Worm, ninakaw ang Divine Dragon Tripod, at nilason pa ang pagkain at inumin ko.
Pero hindi ako naniniwala. Ganyan ba kalaki ang tiwala mo kay Isabella Worm? Tanong ni Ishmael Will. Nagtitiwala ako sa aking sarili. Tumalikod si Julius Reed at naglakad palayo, habang tumatawa ng malakas, isang kagalang-galang na banal na guro, na nabuhay ng 10,000 taon, kung mayroon talagang isang taong nagkukubli sa paligid ko ng halos 100 taon nang hindi ko napapansin, paano iyon magiging posible? Tiwala sa sarili, kay abangan. Inilahad ni Ishmael Will ang kanyang braso, dahan-daang itinaas ang kanyang manggas. Magkaiba ang mga disenyo sa dalawa niyang braso. Isa na may bead pulse, ang isa naman ay may mica wheel. Nakatago sa loob ng butil. Kuwit, prinsesa, oras na. Ang korte imperial ng hilagang dagat. Sa labas ng silid ng prinsesa. Sabik na nagmamakaawa ang mga katulong. Ngunit hindi sila nang ahas na magsalita ng malakas. Ang mga panauhin sa labas ay naghihintay habang ang hari ng North Sea ay mapayapang nakikipag-usap sa mga tao mula sa mga sekta. Dahil tama lang ang oras, nahuli sa paglabas si Baylor Davenport. Kung magtatagal pa ang prinsesa, magagalit ng husto ang hari ng dagat hilaga, at ang mga dalaga ang unang magdurusa. Nandito na ako. Itinulak pabukas ang pinto, si Baylor Davenport, na nakasuot ng pulang gown na may pulang belo sa kanyang ulo. Ang dahilan ng kanyang pagkahuli ay dahil naghahasa siya ng kutsilyo sa loob. Kailangan itong maging mas matalas para sa mabilis, tumpak, at matapang na pagpapatupad. Bukod dito, matapos ibabad sa chili oil at mustard oil buong hapon, ang kutsilyo ay medyo naglalabas ng berdeng ilaw. Ang knockout drug ay nasa ceremonial na alak, na sinasabing nakakapagpahina pa nga sa resistensya ng isang grandmaster. Bukod pa rito, si Baylor Davenport ay lubos na may kakayahan, sapat na may kakayahang magsagawa ng mga pagkakapon. Magbigay galang sa prinsesa, maayos na lumuhad sa lupa ang mga katulong. Habang si Baylor Davenport ay sumakay sa sedan chair at nagmadaling tumungo sa North Sea Grand Hall. Binabati kita sa manugang na lalaki. Ang manugang na lalaki ay tunay na isang dragon sa gitna ng mga tao, perpektong kapareha ng prinsesa, isang kapareha na pinagpala ng langit. Ang pagkakaroon ng isang napakalakas na manugang na lalaki ay tunay ng isang malaking kayamanan para sa North Sea. Maliwanag na pinalamutian ang North Sea Grand Hall, lahat ng mga gwardya ay nakasuot ng pulang kasuotan. Punong-puno ng mga upuan ang loob, siksikan sa mga tao. Maraming mga taga-Korinto sa North Sea ang lumapit sa manugang na lalaki, walang humpay na kinukulit siya. Habang si Celeres Grove, na nakasuot ng maskara ng Mad Dragon at kasuotan ng lalaking ikakasal, ay nakatayo sa pinakagitna, naghihintay sa pagdating ng kanyang diyosa. Ang kanyang emosyon, walang kapantay na kasabikan. Ang pinakamalaking kagalakan sa buhay ay nasa gabi ng kasal. Bagamat pakiramdam ng lahat ay medyo malayo ang loob ng maharlikang manugang, ang pagsusuot ng maskara ng Mad Dragon ay talagang nakakatakot. Mabuti na lang at ipinaliwanag na ng hari ng North Sea noong una pa na ito ay dahil pinatay ng maharlikang manugang ang baliw na dragon, sa kagustuhang mapanatili ang pinakamataas na karangalan sa kanyang malaki at masayang araw, kaya naman ito ang naging kasuotan. At sa mga naroroon, marami ang may malalim na pagkamuhi sa baliw na dragon. Nang makita ang pamilyar na maskarang ito, medyo nalungkot pa rin ang kanilang mga puso. Dumating na ang prinsesa. Nang sumigaw ang beteng sa labas, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Celeres Grove. Darating na ba siya sa wakas? Biglang tumahimik ang buong Grand Hall. At ubiling pumasok si Baylor Davenport, nakatayo sa tabi ng Celeres Grove. Sa malapitan ng ganito, bahagyang gumalaw ang lalamunan ni Celeres Grove, magsasalita na sana siya ngunit agad niyang pinigilan ang sarili. Hindi niya dapat ibunyag ang sarili niya. Nang maalala ang mga salita ni Julius Reed, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ang eksenang ito. Malapit na silang magsagawa ng pagyuko sa kasal, ano ang ginagawa ng manugang na lalaki. Medyo mausisa rin si Baylor Davenport at lumingon. Ano ba to? Nagkikimkam na siya ng pandidiri, pati na rin ang usapan kaninang umaga, at pati na rin ang malaswang pagsampal sa puwitan niya. Sinasabing naiinip na siya. Anong nangyayari? Mahinang bulong ni Baylor Davenport. Sampal. Bago pa siya makapag-react, sinampal na ni Celeres Grove si Baylor Davenport sa ulo. Ang hangin, biglang tumigas.
Nanlaki ang mga mata ni Baylor Davenport, at mariing nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pinapalo sa puwitan sa umaga, sa ulo sa gabi, at sa ilalim ng paningin ng lahat. Huminga siya ng malalim, kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso niya. Habang ang mga nasa korte ay medyo nalito rin. Dumating na ang magandang panahon, magsisimula na ang seremonya. Angkop na binasag ng mga taga North Sea Courtier ang awkwardness. Ang Celeste Grove ay nakaramdam ng kasiya siyang loob. Nang makita ang reaksyon ni Baylor Davenport, siguradong nasasabik din siya. Kung hindi lang dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya, gugustuhin na sana niyang yakapin ang kanyang Diyosa. Ngunit nanginginig na sa galit si Baylor Davenport. Isang kutsilyo. Sa isip niya, isa lamang kutsilyo ang naroon na may tumutulo na langis ng mastasa. Sa buong proseso ng seremonya, parang wala sa sarili na ginawa ni Baylor Davenport ang mga galaw. Magmadali tayo sa silid ng mga ikakasal. Paulit-ulit siyang bumubulong. Hindi sinasadyang narinig ni Celeste Grove ang mga salitang ito, at mabilis na kumabog ang kanyang puso. Ganito na ba kasabik ang kanyang Diyosa? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1273, Pagkakamali. Walang kaalam-alam si Celeste Grove sa paparating na panganib na papalapit ng papalapit. Siya ay lubos na nalubog sa kagalakan ng pagiging prinsipe at consort. Samantala, sa malaking bulwagan, habang ang Mad Dragon ay nagpipista at umiinom. Taitapanan ni Celeste Grove ang mga mandirigma sa ilalim ng pamumuno ng kanang ministro at palibutan ang malaking bulwagan. Patayin ang baliw na dragon. Suportahan ang mga loyalista. Sa paggawa nito, hindi lamang niya makukuha ang puso ng dilag, kundi siya rin ay maaangat at mapaparangal. Ang mga aksyong loyalista na tulad nito ay maaari pang maging dahilan ng pagkakaloob sa kanila ng mga fiefdom. Ngunit sa ngayon, ang kanyang isipan ay nababalot ni Baylor Davenport. Ang kasal ay hindi maiiwasang nababalot ng komplikado at engranding mga ritual. Total, isang prinsesa ang ikakasal, at ang pagpapanumbalik ng hilagang dagat ay nalalapit na. Para sa Everton Davenport, ang kasal na ito ay sumisimbolo rin ng isang swerteng pangyayari. Sa loob ng maharlikang korte ng North Sea, naging magulo ang mga bagay-bagay nitong mga nakaraang araw. Nang matapos ang kasal ng prinsesa, plinano niyang palayain ang pangalawang ministro at ang kanang ministro sa pamamagitan ng isang amnestya. Sa kasalukuyan, kung wala ang dalawang pangunahing ministrong ito, malamang na mawalan ng kontrol ang North Sea. Kinailangan ng Everton Davenport ng oras upang unti-unting bawasan ang kanilang mga kapangyarihan at ilipat ang awtoridad sa prinsipeng consort. Matapos tiisin ang isang buong masalimuot na proseso, nang ayanunsyo ang tawag na escort sa silid ng ikakasal. Sina Baylor Davenport at Celeste Grove ay parehong sabik na pumasok sa silid ng ikakasal. Ito ay isang ibinahaging damdamin. Gayunpaman, mayroon ding mga pagkakaiba. Pinipigilan ang kanyang panloob na pananabik, maingat na naglakad si Celeste Grove. Natatakot akong baka may mangyaring mali bago pumasok sa kwarto. Malapit na niyang matapos ang pinakamahalagang gawain sa kanyang buhay, matapos ang 99% ng paglalakbay. Ito na ang huling hakbang. Hinding-hindi niya dapat ibunyag ang kanyang sekreto. Kumakabog ng malakas ang puso niya. Medyo namula ang mukha niya. Habang pinag-iisipan ni Baylor Davenport kung paano maghiganti. Mula sa pagpalo sa puwitan sa umaga hanggang sa pagpalo sa ulo sa gabi. Ang iginagalang na prinsesa ng North Sea ay isang walang kapantay na awtoridad sa korte ng Five River Province. Pero ngayon, paulit-ulit siyang niwalang galang ng lalaking nasa harap niya. Kahit ang isang clay Buddha ay may 3-point temper, lalo na ang kilalang-kilala sa pagiging pabago bago ni Baylor Davenport. Nagpapalam na kami sa prinsesa at sa prinsipeng consort. Pagdating nila sa kwarto ni Baylor Davenport, maingat na huminto ang mga katulong sa likuran nila, nagbabantay sa labas ng pinto. Gayunpaman, hindi nakapaghintay si Celeste Grove at nagmamadaling pumasok. Putok, nakasara ang pinto. Tuwang-tuwa ang Celeste Grove. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang magsalita, ngunit hindi siya naglakas loob. Paano kung marinig ito ng mga tao sa labas at magdulot ito ng gulo? Panginoon ko, uminom ka na po, marahang nagsalin si Baylor Davenport ng alak sa isang tasa at personal itong iniabot kay Celeste Grove.
Dapat mong inumin ang alak na pangseremonya. Bahagya siyang natawa, at agad na natarante si Celeres Grove. Hindi niya lubos na napansin na ang mga salita ng babae ay nagpapahiwatig ng ibang konteksto, katulad ng pariralang, umiinom ng gamot ang nakatatandang kapatid. Siya, na labis na nabighani, ay hindi napigilan ang mapagmahal na pagtawag ng, Panginoon ko. Nang inig ang kamay ni Celeres Grove habang inaabot niya ang tasa, ang kanyang pananabik ay nagpapahirap sa kanya na manatiling matatag. Uminom, uminom, nauutol niyang sabi, ikaw muna. Pagkatapos mo, magkakaroon tayo ng seremonyal na pagpapalitan ng mga tasa, sabi ni Baylor Davenport ng bahagya at nakangiti, na tila labis na nasisiyahan. Sa pagkakataong ito, tunay na kasiyahan ang naramdaman. Nang makita ang malabulaklak at taos-pusong ngiti nito, hanggal na hinawakan ni Celeres Grove ang tasa ng alak, hindi mailipat ang tingin. Parang panaginip lang ang lahat. Hindi niya man lang naisip ang maranasan ang ganitong senaryo. Kinaumagahan, isa siyang asong gala, na hinahabol ng North Sea. Ngunit pagsapit ng gabi, siya ay nagpalit anyo bilang prinsipe at consort. Hindi lamang niya pinakasalan ang Diyosa na matagal na niyang inaasam, kundi malapit na rin niyang ibunyag ang isang nakakagulat na sabuatan para iligtas ang North Sea. Binabago ang takbo ng panahon. Isang bayani. Pakiramdam ni Celeres Grove ay siya ang bayani ng North Sea. Karapat-dapat sa mga kagandahan ang mga bayani. Uminom. Itinaas ni Celeres Grove ang kanyang baso at ininom ito sa isang lagok. Ang sarap. Ang alak ay tunay na napakasarap. Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang manggas, nakakaramdam ng pag-ibig at pagkalito. Habang pinagmamasdan ang kasintahang nasa harap niya, tila medyo hindi makatotohanan ang mga bagay-bagay. Tunay ngang hindi alak ang nakalalasing, kundi ang tao mismo. Ginoo, gusto pa ba ninyo ng higit? Kinuha ni Baylor Davenport ang lalagyan, lumapit kay Celeres Grove, at ngumiti ng masigla. Uminom. Hindi pa man nakakapagsalita si Celeres Grove ay agad niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Halos mawalan siya ng malay sa boses niya. Mabuti na lang at nalitaw siya sa inumin kaya't nauutol ang kanyang mga salita, at walang napansing mali si Baylor Davenport. Panginoon ko, lasing po kayo. Bumunot si Baylor Davenport ng isang matalas na punyal mula sa likuran, na tumutulo pa rin ang langis ng mastasa. Tulungan kitang magbago. Kasabay nito, iniunat niya ang kanyang pinong malajade na kamay, dahan-daang tinanggal ang butones ng kamiseta ni Celeres Grove. Gurgle. Gumugulo. Naupo si Celeres Grove sa upuan, lumulunok ng laway, at namumula ang mukha. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, ang buong pagkatao ay nasa malabong estado. Kasiyahan, at kagalakan. Asawa, kung may hihilingin ako sa iyo, ibibigay mo ba? Tahimik na iniabot ni Baylor Davenport ang kamay gamit ang punyal. Bibigyan kita ng kahit ano. Mahinang bulong ni Celeres Grove. Kung gayon gusto ko. Tubig. Inipon ni Baylor Davenport ang lahat ng kanyang lakas at itinusok ang kutsilyo. Nagkalat ang dugo kahit saan. Pati ang upuan sa ibaba ay nabasag. Nang inig ang katawan ni Celeres Grove, hindi makapaniwalang yumuko ang kanyang ulo. Natigilan. Nablangko ang buong isip niya. Pero sa isang iglap, ang sakit. Nakakapaso, nakakadurog ng puso ang sakit. Napabalikwas siya ng bangon, agad na natahimik. Sundit. Napaikot si Celeres Grove na parang bola, at sumigaw ng malakas. Parang leopardo, bigla siyang pumasok sa pinto. Manugang na lalaki, prinsesa. Mabilis na pumasok ang mga katulong sa labas ng pinto, natarante nang makita ang tambak ng dugo sa sahig. Wala lang yan, may kakaibang hilig ang manugang, humingi lang siya ng tulong sa akin. Wala kang nakita, at wala kang alam. Tumayo si Baylor Davenport, naglakad papunta sa mesa, kumuha ng matingkad na pulang tuwalya, at pinunasan ang kanyang mga kamay. Kunin mo ang bulok na laman na iyan at aipakin mo sa mga aso. Tiningnan niya ito nang may pandidiri at sinimulang habarin ang mga palamuti sa kanyang ulo. Oo, nang makita ng mga katulong ang bagay na iyon sa lupa, mabilis na namula ang kanilang mga mukha, ngunit tinakpan pa rin nila ang kanilang mga mata at nilinis ito. Mga handgal na tao, alam na ninyo ngayon ang kapangyarihan ng prinsesang ito, hindi ba? Malamig na ngumisi si Baylor Davenport.
Isang palaka na nagnanasa sa laman ng Sisney. Hindi tinitimbang kung magkano talaga ang timbang niya. Lalo na ngayong umaga, pagkatapos akong paluan at pagkatapos ay tawagin akong naiinip. Ang sarap talaga sa pakiramdam na hiwain gamit ang kutsilyo. Nakakapanabik. Humiga si Baylor Davenport at masayang nahiga sa malaking kama. At sa labas, 500 metro mula sa kwarto. Lumuhad si Celeres Grove sa lupa, nanginginig habang nakatingin sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Dugo, patuloy na umaagos palabas. Bakit? Bakit ganito? Naikuyom niya ang kanyang mga kamao sa sakit, ang kanyang mukha ay namumutla na parang papel. Hindi ba't sinabi na ideya ito ng prinsesa? Ang isang asong kuting ay maaaring maging mastiff sa isang iglap kapag hindi naharap sa diyosa ng kanyang puso. Niloko mo ako. Umungol siya sa mahinang boses. Alam na alam ni Celeres Grove na niloko siya. Huwag mo akong hayaang mahanap ka. Kung hindi, wawasakin kita. Pagkatapos niyang ilabas ang galit niya, kumuha siya ng flare gun mula sa dibdib niya at pinaputok ito sa langit. Ang pulang liwanag ay nagliwanag sa kalangitan. Kasabay nito, kinuha ng maraming mandirigma ng North Sea ang kanilang mga sandata at nagtakbuhan patungo sa malaking bulwagan. Pagkaalis pa lang ni Celeres Grove, itinulak ni Julius Reed ang pinto at pumasok sa kwarto ng prinsesa. Dahil naloko na siya, inaasahan na niya na hahanapin siya ni Celeres Grove na parang asong baliw. At ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Walang makakapansin sa kanya sa kwarto ni Baylor Davenport. Nang makitang pumasok si Julius Reed, bumangon si Baylor Davenport mula sa kama at agad na ngumiti. Naglakas loob na bumalik, kung gayon ay mabuti pang ipahiya mo siya ng lubusan. Asawa, noong gabi ng kasal natin, saan ka tumakas? Kinagat niya ang labi, nakaawang tumingin sa kanya, at idinikit ang katawan kay Julius Reed. Kinapil na pero kalmado pa rin. Kahanga-hanga talaga. Ako, kumurap si Julius Reed, hindi maintindihan ang ginagawa ni Baylor Davenport. Halika, ang isang gabi ng tagsibol ay nagkakahalaga ng 1,000 ginto. Mahigpit niyang idiniin ang kanyang katawan kay Julius Reed, biglang dumako ang kanyang kanang kamay. Pasensya na, nakalimutan kong wala ka pala. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, namula ang mukha ni Baylor Davenport. Naging berde ang mukha ni Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1274, Alitan Sibil. Masakit sa ulo. Malakas na itinulak ni Julius Reed, direktang itinulak si Baylor Davenport sa gilid ng mesa. Nandito lang siya para magpahinga sandali, para panoorin ang apoy na nagliliyab mula sa kabilang baybayin. Habang hinihintay ang pagtatapos ng panloob na alitan sa loob ng North Sea, kapag napagod na ang kanilang mga sundalo, saka siya muling lilito. Pero, nako, bihirang magmura si Julius Reed, magpakita ka naman ng kaunting respeto sa sarili. Hindi niya akalain na ganito pala kaganito si Baylor Davenport. Ako, ikaw, pati si Baylor Davenport ay natigilan din. Ang mukha niya ay kasing pula ng mansanas, ang mga matang puno ng hindi maintindihan. Malinaw na siya ay, pero bakit nandoon pa rin ang bagay na iyon? Maghintay ka lang. Habang iniisip ito ni Julius Reed, lalo siyang nagagalit. Isang sagradong Panginoon, iginagalang at pinahahalagahan. Ang mamoles siya ng ganoon. Tumingin siya sa paligid at nagkataong nakita niya ang isang latigo ng kabayo na nakasabit sa dingding. Ang mga kabayo ng Mont ang tanging mga kabayo ng matataas na opisyal sa The North Sea. Si Baylor Davenport, habang namamasyal sa maharlikang korte, ay sumakay din sa isang Mont horse. Anong ginagawa mo? Nang makitang binabagsak ni Julius Reed ang latigo ng kabayo, kumislap ang takot sa mga mata ni Baylor Davenport. Huwag kang magulo. Hindi pa siya nakakabawi mula sa kaninang kahihiyan. Iniisip ko lang talaga ang kamay niya. Labis na nalungkot si Baylor Davenport. Ano ba ang nangyayari sa mundo? Kawawang babae ka. Iwinawagayway ni Julius Reed ang latigo ng kabayo, habang naglalakad patungo kay Baylor Davenport. Hindi lang ang puot sa pangmomolestya ang naroon, kundi pati na rin ang hinanakit mula noong panahon sa Gonzales City. Nangangahas na kalabanan siya, ang prinsesa ng Hilagang Dagat. Isang ulila ng North Sea. Binabalaan kita, ang lugar na ito ay mag-click.
Bago pa matapos ni Baylor Davenport ang kanyang sasabihin, mariing pinisil ng kanang kamay ni Julius Reed, direktang idiniin si Baylor Davenport pababa sa mesa. Si Anna Harris, hampas, sumigaw siya ng malakas. Si Baylor Davenport, na lubos na hindi handa, ay sumigaw sa gulat at takot. Nakakapangilabot ang sigaw, kaya naman malinaw na naririnig ito ng mga tao sa labas. Sino ang mag-aakala na ang ating prinsesa ay mahilig sa ganitong bagay? Oo nga, mukhang kagalang-galang siya. Ngayon lang siya nagdrama sa prinsipe, parang totoong-totoo ang lahat. Hey, mukhang nasisiyahan naman siya. Nagtataka ako kung bakit may mga kandila, latigo, at tumutulong na pagkit sa kwarto ng prinsesa. Uso talaga. Nakatayo sa labas ng pinto ang mga katulong, nagbubulungan sa isa't isa. Pero sa loob ng silid, si Baylor Davenport ay parehong nahihiya at galit na galit. Tunay na sakit iyon. Ang kasuklam-suklam na lalaking iyon, na lubos na kulang sa banayad na habag sa mga kababaihan. Ikaw, patay ka na. Nagmura si Baylor Davenport nang may namumula na mukha. Gusto niyang lumaban, ngunit ang lakas ng lalaking ito ay labis na nakakapanghina. Idiniin niya ito sa mesa, hindi makatayo kahit kailan. Sumigaw ka, ituloy mo lang. Matigas ang mukha ni Julius Reed habang humahagulgol ulit siya. Hampas, nagpapanggap na si Anna Harris para mahuli siya. Pati ang pagplano kasama si Kyler Reed para ipapatay siya sa Night Ferry. Mga kilos ba ito ng isang tao? Ikaw, namula ang mga mata ni Baylor Davenport, at walang tigil sa pag-agos ang mga luha. Masyadong naagrabyado, hindi pa siya nabobuli ng ganito dati. Ang puso ng pinakamalasan na babae. Hampas, isa na namang latigo. Hindi kailanman naging madali ang laban ni Julius Reed sa isang kaaway. Kahit babae pa ang kalaban. Pagkatapos niyang gawin iyon, inihagis niya ang latigo sa lupa at umupo sa tabi ng kama. Halika rito. Nakatitig kay Baylor Davenport na umiiyak ng nakalulunos sa harap niya, sinenyasan ni Julius Reed gamit ang kanyang daliri, pagod na ako sa pambubugbog sa iyo, masahe mo ako. Ikaw, bumilis ang paghinga ni Baylor Davenport, halos himatayan sa galit. Isa siyang prinsesa, kung hindi, dapat ba kitang bugbugin ulit? Akmang tatayo na sana si Julius Reed nang magmadaling lumapit si Baylor Davenport, habang paunti-unti ang pagpatak ng mga luha. Saan kita dapat hampasin? Pinipigilan ang kanyang kalungkutan, humihikbing tanong niya. Ang likod. Humarap si Julius Reed sa kanyang tabi, itinuro ang kanyang leeg, maging mahinahon. Sige, nagdilim ang mukha ni Baylor Davenport, isang punyal ang kumikinang mula sa loob ng kanyang manggas. Langis ng mastasa, at nababalutan ito ng dugo. Swoosh! Sus Mariosep, sumugod siya ng may kaba. Ngunit si Julius Reed, na parang may mga mata sa kanyang likuran, ay bahagyang inilipat ang kanyang katawan, iniwasan ang maliit na punyal, at ang kanyang balikat ay nontog sa palso ni Baylor Davenport. Kumalabog. Ang punyal ay lumagapak sa lupa, at tinusok ang paa ni Baylor Davenport. Langis ng mastasa, hinaluan ng langis ng sili. Ang matalas na punyal ay humiwa ng maliit na hiwa sa daliri ng paa ni Baylor Davenport. Kahit hindi naman seryoso, masakit talaga. Sa sakit, napayuko si Baylor Davenport sa lupa, ang mga luha ay umaagos na parang ulan. Mas magiging kapana-panabik ang dula. Sa labas ng pinto, umiling ang mga katulong sa inggit. Dito sa silid ng kasal, agad na umagos ang dugo. Doon sa Grand Hall ng The North Sea, ang sitwasyon ay kasing sigla rin. Nag-iinuman ang Everton Davenport kasama ang mga may kapangyarihang sekta, nang biglang lumitaw sa labas ang isang grupo ng mga armadong sundalo. Nang sandaling lumitaw ang mga lalaking ito, ang mga panauhin sa bulwagan ay tumigil sa kanilang ginagawa, at ibinaling ang kanilang mga tingin sa pasukan. Anong nangyayari? Nang makita ang eksenang ito, kinuha ni Everton Davenport ang kanyang tasa ng alak at tumingin sa mga nangungunang lalaki. Ito ang Grand Hall, magsitigil kayo. Tumayo ka. Isang boses lalaki ang umalangaw-ngaw. Nahati sa dalawang grupo ang mga sundalo, sinasadyang nililinis ang daan patungo sa Celeste Grove. Sa sandaling ito, si Celeste Grove, nagpalit ng damit, itinapon ang kanyang maskara, at inilantad ang kanyang tunay na mukha. Anong karapatan mo para sabihan kaming huminto? Itinuro niya ang Everton Davenport,
Sabay malakas na pagsaway, ikaw ang dapat lumuhad. Ano? Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga tao ng sekta na nasa bulwagan ay nagtaka kung may problema ba sa kanilang mga tainga. May nangahas bang hilingin sa Everton Davenport na lumuhad sa korte ng imperyo ng The North Sea? Isang rebelyon. Celeres Grove, pinagtaksilan mo ang North Sea, at hindi pa itinutuloy ng haring ito ang bagay na ito. Pero ngayon, nangahas ka bang mag-alsa? At pamunuan ang mga dating sundalo mo? Nagsalita si Everton Davenport ng nakanganga, kung gusto mong mamatay, tutuperin ito ng haring ito ngayon. Isang malaking eskandalo noong kasal ng prinsesa. Nakakatakot, ganoon ba? Kung gayon, tanungin mo ang mga sundalo ng The North Sea kung sumasang-ayon sila. Malamig na sinabi ni Celeres Grove, habang ang mga kamay ay nakakuyong sa kanyang likuran, Mad Dragon, na itago mo ng maayos ang iyong sarili. Baliw na Dragon. Sino ang baliw na dragon? Nang marinig ang pangalang ito, naging interesado ang sekta. Hindi ba't patay na ang baliw na dragon? Everton Davenport, siya ang baliw na dragon. Itinuro ni Celeres Grove si Everton Davenport, habang sumisigaw, ginagaya ng baliw na dragon ang monarko ng North Sea, at ikinulong pa ang kanang ministro. Mga kapatid, patayin ninyo siya. Pagkasabi niya noon, isang grupo ng mga sundalo ng North Sea na may hawak na mga armas ang sumugod. Tanga, sigaw ni Everton Davenport, habang marahas na nakausli ang mga braso niya. Isang malakas na bagzo ng hangin ang bumuhos. Ang iilang sundalo sa pinakaunahan ay namatay agad. Tingnan mo, ano yan? Bago pa man maasikaso ng Everton Davenport ang usapin, biglang nagpakita ng ibang video ang screen na nagpapatugtog ng video ng kasal nina Baylor Davenport at ng prinsipe. Isa itong video ng kaliwang ministro na pumapatay sa kanang ministro. Ang kaliwang ministro ay isang traidor ng Bidpals, na siyang pumatay sa kanang ministro. Karamihan sa mga sundalong naruroon ay mga estudyante ng ministro ng kanan. Matapos mapanood ang video, halos maduraj ang kanilang mga ngipin. Namumula ang kanilang mga mata sa puot. Ama. Naging malungkot din ang mukha ni Celeres Grove. Kaliwang ministro. Nakakuyom ang mga kamao, sumigaw siya ng malakas, patayin. Ang kaliwang ministro at kanang ministro ay hindi magkasundo na parang tubig at apoy. Maraming iskolar ng North Sea na nauugnay sa kaliwang ministro ang direktang pinatay ng mga sundalo agad-agad. Tumigil ka. Sa isang iglap, nagkagulo ang malaking bulwagan. Ang pagkamatay ng kanang ministro ay nagbigay sa mga sundalo ng isang malaking dagok, marami sa kanila ang nabaliw pa sa pagkauhaw sa dugo. Baliw na dragon, pumunta ka sa impyerno. Humugat si Celeres Grove ng 3 palaso mula sa likuran at hinailan ng buong lakas ang kanyang pana. Sa kanyang mga mata, mayroong matinding puot. Ang monarko ng North Sea ay ang baliw na dragon talaga. Nang marinig ng mga miyembro ng sekta ang balitang ito, parang kulog na nagmumula sa maaliwalas na kalangitan ang kanilang narinig, at lubos silang natigilan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1275, Pagdaragdag ng insulto sa pinsala. Ang mga miyembro ng iba't ibang sekta ng militar ay pumunta sa North Sea upang magdiwang, nakikilahok sa seremonya ng koronasyon at kasal ng prinsesa. Ang pinakamalaking dahilan ay walang iba kundi ang masaksihan ang Dragon Slayer. Matagal nang nagdusa ang mundo sa ilalim ng paniniil ni Mad Dragon. Kahit para sa mga kilalang sekta tulad ng Shoe Mountain at Sky Slaughter Sect, ang pagharap sa Mad Dragon ay nangangahulugan ng magkakasunod na pagkatalo at casualty. Dahil sa ilang matatandang napatay, nakaramdam ng kahihiyan ang mga sekta. Bukod dito, sa loob lamang ng ilang araw, nilipol ng Mad Dragon ang Medicine King Valley at pagkatapos ay nagdulot ng kaguluhan sa punong himpilan ng Shadowgate, na ikinatakot ng mga nasa mundo ng martial arts. Ang Seven Clouds Academy at ang pangalan ng Mad Dragon ay umabot sa tugatog nito sa isang iglap. Maraming sekta na dating hindi nagbigay pansin sa Mad Dragon ang nagsimulang makapansin sa game changer na ito. Kung tungkol naman sa mga eksperto sa pakikipaglaban, namuhay sila sa patuloy na takot, nag-aalalang baka hindi na sila makita ang susunod na araw. Ngunit ang tumataas ay dapat bumaba. Habang sumisikat ang personal na reputasyon ni Mad Dragon sa mas mataas na antas, lumitaw ang Dragon Slayer. O sa halip, ang bayani na pumapatay ng dragon.
Si Mad Dragon, na hindi pa natatalo sa labanan, ay biglang napatay sa isang laban. Kahit walang pagkakataong tumakas, natural na humantong sa haka-haka at pagdududa ang pangyayaring ito. Hindi talaga naniniwala si Devlin at ang iba pa na patay na si Mad Dragon. Pumunta sila sa North Sea, hindi lamang sa pagnanais na subukang kontrolin ang Everton Davenport kundi upang imbestigahan din ang pangyayari para sa anumang palihim na panlilinlang. Ito rin ang layunin ni Isabella Worm. Gayunpaman, hindi marami ang nakakaalam na ang Mad Dragon at ang Holy Master ay iisa. Karamihan mula sa iba't ibang sekta ay walang kaalam-alam. Ang pinakakakaiba ay pagkatapos kumalat ang balita ng pagkamatay ni Mad Dragon, agad na naglaho ang Seven Clouds Academy. Ang kanilang pansamantalang punong himpilan sa Five State International Building ng Gonzales City ay naiwan na lamang na may bandila ng gintong dragon na hindi nila nadala. At isang tambak ng mga nasunog na dokumento. Ang kakaibang pag-uugaling iyon ay tila nagpatunay sa pagkamatay ni Mad Dragon. Ngunit ang pakikinig ay mali, ang nakikita ay paniniwala. Nagpadala ng mga sugo ang iba't ibang sekta at mga organisasyong militar sa maharlikang korte ng North Sea upang tuklasin ang katotohanan. Gayunpaman, matapos masaksihan ang pagpatay ng dragon-slaying hero kay Arhat ng homicide, tila pahiwatig na tinanggap ng lahat na patay na nga si Mad Dragon. Ang lakas na dulot ng matinding lakas. Nakakatakot talaga. Ngunit sa sandaling ito, nakakagulat na sinimulan ng mga puwersang militar ng North Sea ang isang kudeta sa palasyo. Kahit ang pag-angkin na ang hari ng North Sea ay si Mad Dragon. Pagkatapos ang bayani na pumapatay ng dragon, walang nang ahas na ipagpatuloy ang iniisip. Ang dating masayang kapaligiran ay biglang naging tensyonado, na para bang may mga espadang binunot at mga panang itinaas. May mga pulang bulaklak na nakasabit sa dingding habang umaagos ang sariwang pulang dugo sa lupa. Maraming mesa ang nabaligtad, may mga prutas at cake na nakakalat kung saan-saan, isang ganap na kalat. Celeres Grove, pinagtaksilan mo ang North Sea, at ngayon ay nagsisimula ka ng kudeta sa palasyo. Isang taksil na hamak, hindi kita pinakitunguhan ng walang kabaitan noon. Galit na itinuro ni Everton Davenport si Celeres Grove, sabay sigaw, magsalita ka nga, isa ka bang especially iya? Ang pagkamatay ng kanang ministro ay ikinagulat niya. Kahit ngayon, wala pa siyang natatanggap na mensahe mula sa warden ng bilangguan. Pero mukhang hindi peke ang mga imahe sa video. Ikaw ang especially iya. Galit na sumigaw si Celeres Grove, habang nakatutok ang tatlong palaso, Bad Dragon, ibalik mo ang buhay ng aking amang alaga. Oy, sus Mariosep, tatlong palaso ang lumipad sa ere, diretsyong tumutunog patungo sa Everton Davenport. Bigla, nasalo ni Everton Davenport ang tatlong palaso sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sumugod ng may kalakasan. Ang pinakamalapit na general ng militar mula sa North Sea ay kakataas lang ng kanyang espada, hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong sumugod, nang siya ay matusok ng palaso. Bumagsak sa lupa, patay. Ako ang bantog na hari ng hilagang dagat, sino ang maglalakas loob na pumalit sa akin? Ibinuka ni Everton Davenport ang kanyang mga kamay, tila medyo nababagabag, Celeres Grove, lalaki ka pa rin ba? Gumagamit ka ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan para baliin sila laban sa akin. Hindi ako lalaki, hindi mapigil ang manginig ni Celeres Grove na may hawak na pana. Halos mabasag ang mga ngipin niya. Isang lalaki. Kalahating oras na ang nakalipas noon. Ngayon, marahil sa isip niya, lalaki pa rin siya, pero sa pisikal na aspeto, hindi na talaga. Ikaw, muntik nang mabulunan si Everton Davenport sa pag-akyat ng dugo sa kanyang lalamunan, halos mamatay sa galit. Ang dating dakilang general ng North Sea, para maging walang hiya. Walang hiya, pinunit niya ang kanyang damit, at inilantad ang gininto ang dragon sa kanyang dibdib. Idilat ninyo ang inyong mga mata at tumingin kayong mabuti. Ako si Everton Davenport, ako ang hari ng North Sea. Kayong mga hanggal, ibaba ninyo ang inyong mga sandata, at maaaring mapatawad ko ang inyong mga nakaraang ginawa. Ngunit kung mananatili kayong naliligaw, hindi ako magdadalawang isip na panibagong dugo ang North Sea. Ang Everton Davenport ay puno ng hanggareng pumatay. Ito, ang mga general ng North Sea, na nalinlang, ay hindi rin nakatitiyak.
Desperado lamang silang iligtas ang kanang ministro, kaya't nagdala pa sila ng mga sundalo upang palibutan ang palasyo. Ilang sandali lang ang nakalipas, matapos masaksihan ang pagpatay sa kanang ministro, walang mailabas na nag-aalab na galit ang mga general, kaya't bumaling sila upang patayin ang mga nasa ilalim ng kaliwang ministro. Ngayon, nagulat sila sa gininto ang dragon sa dibdib ni Everton Davenport. Nawalan ng malay ang mga general. Samantala, natigilan din si Celeres Grove. Ang pamamaraan ng pagtato ng isang gininto ang dragon sa North Sea ay lubhang komplikado, na ginagawa lamang ng mga nangungunang manggagawa sa loob ng palasyo. Ang mga tato ng maharlikang dragon na katulad ng nasa katawan ng emperador ay mas exclusive pa, inukit ng kamay ng dating emperador imposibleng gayahin ng iba. Habang pinapanood ang parang totoong tato na ulo ng dragon sa dibdib ni Everton Davenport, kumurap si Celeres Grove, bahagyang natigilan. Niloloko ba siya ni Devlin? Pero lohikal, may katotoran ang lahat. Kung hindi si Mad Dragon si Everton Davenport, paano niya nabihag ang kaliwa at kanang ministro? Pananabotahe sa sarili ng isang martial arts. Mga kapatid, nagtaksil tayo sa pamamagitan ng pangunguna sa mga tropang nag-aalsa, nasa landas na tayo na wala ng balikan. Ngayong patay na ang kanang ministro, lipulin natin ang paksayo ng kaliwang ministro, at pagkatapos ay sundan natin ang kanang ministro sa ibaba. Isang malakas na dagandong mula sa isang tao, at sama-samang binunot ng mga general ng North Sea ang kanilang mga espada. Paghihiganti, patayin, mga kislap ng mga espada at mga anino ng mga talam. Sa isang iglap, ang palasyo ay napuno ng mga sibilyang opisyal na nakahandusay at naliligo sa dugo. Habang si Celeres Grove ay nakasandal sa pintuan, ganap na nalilito. Dahil patay na ang kanang ministro, nawala na ang kanyang huling pananampalataya. Dahil sa lalong pasanin ng paratang ng pagtataksil, malamang na hindi makakalabas ng palasyo ng buhay si Celeres Grove. Ayaw niyang tanggapin ito. Mamamatay ba talaga siya ng ganito? Nang walang kailan-awan, nang walang pagkakaintindi. Hindi pa rin niya hinahanap ang kanyang paghihiganti. Ayaw kong tanggapin ito. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang pana at mga palaso ay nahulog sa lupa. Gusto mo bang maghiganti? Isang boses, na hindi inaasahan, ang umalangaw sa tabi ng kanyang tainga. Sino yan? Lumingon si Celeres Grove ngunit wala siyang nakitang tao. Pumunta ka sa Star City, sa Seven Clouds Group. Doon, may gagabay sa iyo sa iyong paghihiganti. Ang boses ay parang galing sa manipis na hangin, at ang pinanggagalingan nito ay lubos na hindi moari. Sino ka? Nakaramdam ng lamig ang Celeres Grove. Gaano kalakas ang lakas ng taong iyon para hindi niya mapansin ang presensya nito? Ang pananaw sa isang mamamana ay higit na nakahihigit kaysa sa pananaw ng mga ordinaryong tao. Kung hindi ka aalis ngayon, siguradong mamamatay ka. Pagkatapos ng mga salitang iyon, wala na ang boses. Sige. Matapos ang maikling sandali ng pag-aatubili, pinagmasdan ni Celeres Grove ang magulong tanawin sa loob ng palasyo at sinamantala ang pagkakataon upang tumakas. Lungsod ng bituin. Grupo ng 7 ulap. Habang nagmamadali siyang papunta sa mga pintuan ng palasyo sa langit, nilinggan niya ang malaking bulwagan. Pagbalik niya, siya ay magiging isang mandirigma ng paghihiganti. Iniwan ni Celeres Grove ang kanyang kabataan sa makalangit na palasyo ng North Sea, ang kanyang mismong dugong nagbibigay buhay. Sa huli, nauwi lang sa wala ang lahat. Babalik talaga ako. Isinuot niya ang parasyon, habang nakapikit. At may isang talon. Pero sa sandaling iyon lang. Swoosh! Sus Mariosep! Ang tunog ng isang kupido. Tinutok ni Devlin ang parasyon at nagpaputok ng isang dart. Walang silbi talaga kapag mahalaga. Pagkasabi niya noon, itinabi niya ang baril niya at naglaho sa kadiliman. Samantala, sa loob ng Grand Hall, ang massacre ay umaabot na sa sukdulan. Ang Everton Davenport, tulad ng isang mabangis na leon, ay walang humpay na pinatay ang mga traidor. May bahid ng dugo ang pulang carpet. Sino ang mag-aakala? Ang marangal na pinuno ng Korte Imperial ng North Sea ay pala ang nakabalat kayong Mad Dragon. Ang biglaang sinabi ni Okello Yero, mula sa sektang Arhat, ay agad na nagpatahimik sa buong engranding bulwagan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1276, Pagsamsam sa Kaldero. Ang mga salita ay dumagundong, parang kidlat sa maaliwalas na araw.
Ang mga tao mula sa sekta ay tumingin kay Okelloyero ng may pagkamangha, medyo nalilito. Napatunayan na ng hari ng North Sea ang kanyang kawalang kasalanan. Ano pa ba ang mas nakakakumbinsi kaysa sa disenyo ng dragon sa kanyang dibdib, na sumisimbolo sa kapangyarihang imperial ng North Sea? Bukod dito, si Celeres Grove, ang pinuno ng kudeta sa palasyo, ay tumakas ng magulo, at ang mga opisyal ng militar ng North Sea ay sumuko na sa kaligtasan. Pinatunayan ng lahat ng ito na ang Everton Davenport ang tunay na hari ng North Sea. Kaya ano ang intensyon ni Okelloyero sa pagsasabi ng ganoong bagay? Kung hindi maaalis ang Mad Dragon, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang mundo kahit isang araw. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, tumayo rin si Gavin Cook, isang elder ng Sky Slaughter Sect. Maaaring kalaban ang Mount Shu at Sky Slaughter Sect, ngunit mayroon din silang mga stakeholder. Sa mga nangungunang sekta, sila ang pinakakilala. Nang matapos magsalita si Gavin Cook, naunawaan ng mga naroroon ang nangyayari. Nagpapanggap na tanga ng may malinaw na pangunawa. Nais ng North Sea na ibagsak ang 10,000 Mountain Alliance at magtatag ng isang bagong kaayusan. Walang duda, nais ni Everton Davenport na makuha ang parehong autoridad gaya ng sinaunang banal na guro. Nakahihigit sa mga sekta. Bago pa bagsakin ang 10,000 Mountain Alliance, maaaring maging magalang at palakaibigan ang North Sea sa mga malalaking sekta. Kahit sinusubukang manligaw at makipag-alyansa. Ngunit kapag pinalitan niya si DeMarco Mount, hindi may iwasang mabubunyag ang matatalas niyang ngipin. Dati, ang Bundok Shu ay hindi optimistiko tungkol sa North Sea. Noong panahong iyon, ang dating maunlad na Everton Davenport ay pinalayas sa Ivory Bay at tumakas patungong Star City para magtago. Ngayon, halos hindi na makaligtas, kaya ba niya talagang maibalik ang kanyang kaharian? Ngunit nang makita ang mga kakayahan ng manugang ng North Sea, muling pinagdudahan ang bagay na ito. Ang 10,000 Mountain Alliance ay hindi na katulad ng dati. Nagbitiw na ang banal na guro, at naging isang lalaking may pagkawala ng memorya. Dahil sa kawalan ng pamumuno, ang DeMarco Mount, na patuloy na binabagabag ng panloob na alitan, ay nakasaksi sa ilan na lumikha ng sarili nilang mga paksayon, na humihiwalay sa 10,000 Mountain Alliance. Ang iba ay lumahok sa lumang rebelyon, na nagnanais na magtatag ng isang bagong kaayusan. Ang matapat na Wolf Cavalry, na limitado sa pangunahing kampo ng DeMarco Mount, ay hindi nakausap ang banal na guro. Nang panahong iyon, si DeMarco Mount ay tila isang matandang lalaki na malapit ng mamatay. Wala na ang katapangan ng mga nakaraang panahon. Kung ang North Sea, na gumagamit ng lakas ng not along West Sea, ay makaakit ng ilang sekta at alyansang militar, maaari nga itong sumalakay sa DeMarco Mount. Total, ang bandila ng Dragon Slayer ay may napakalaking impluwensya. Ang pagpatay sa dating walang talong baliw na dragon ay isa na ring patunay ng lakas. Ngayon, gustong magkunwaring walang alam si Okelloyero at gamitin ito bilang dahilan para matanggal ang Everton Davenport, na siyang pangunahing banta sa Mount Shu. Kung hahayaang lumaki ang North Sea, maaaring wala ng ganito kagandang oportunidad sa hinaharap. Kaguluhan sa korte, mga ministrong nagpapatayan. At ganoon din ang naramdaman ng Sky Slaughter Sect. Sa mga usapin ng nagkakaisang panlabas na tugon, pinanatili ng dalawang malalaking sekta ang koordinasyon. Kung tungkol naman sa iba, naintindihan nila agad pagkasabi ni Gavin Cook. Kaya pala ang baliw na dragon. May sumagot bilang pagsang-ayon. Dahil ito ang baliw na dragon, atakihin natin at linisin ang North Sea para sa kanila. Sa mga salitang iyon, mabilis na hinugot ng mga miyembro ng sekta ang kanilang mga sandata. Nang marinig ito, tumigil sa pakikipaglaban ang mga opisyal ng militar ng North Sea at pinalibutan ang Everton Davenport. Puro dugo ang kanilang mga katawan at puno ng galit ang kanilang mga mata. Maaari silang mamatay, ngunit ang dignidad ng North Sea ay hindi maaaring labagin. Tumigil ka. Umungol ang Everton Davenport, pero walang umatras. Tumigil ka. Nang itulak ni Everton Davenport ang mga sundalo sa harap niya, patuloy siyang hinarangan ng mga rebeldeng general na ito. Mga Ginoo, kailangan ba talagang dalhin ang mga bagay sa ganoong kalabisan? Matalinong tao si Everton Davenport, paano niya hindi maintindihan ang ibig nilang sabihin? Bad Dragon, itigil mo na ang iyong maling akala. Ngayon,
Narito kami para ipaghiganti si Brother SpaceX. Sugod na, si Okello Yero ang unang nanguna sa pagsalakay. Isa siyang elder ng Bundok Shu, at kahit walang kalaban-laban sa arhat ng homicide, higit pa rin ang kakayahan niya laban sa mga ordinaryong sundalo ng North Sea. Matapos ilabas ang kanyang espada, isang sundalo ang sinaksak sa lalamunan, at bumagsak sa lupa. Tumigil ka, oy, Sus Mariosep! Iwinagayway ni Everton Davenport ang kanyang manggas at pinagpag ang mga sundalong nasa harap niya. Kasabay nito, inabot niya ang isang kamay at hinawakan ang espada ni Okello Yero. Tulong! Mabilis na sumunod sina Gavin Cook at ang iba pa. Kahit na lubos na mahusay si Everton Davenport, hindi niya kayang labanan ang maraming umaatake. Itinulak niya paabant gamit ang isang kamay, agad na naitaboy si Okello Yero. Pagkatapos ay mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. Ishmael Will. Malakas na sigaw ng Everton Davenport. Iharap. Oy, Sus Mariosep. Isang madilim na anino ang lumitaw sa hangin. Malakas nitong sinipa ang miyembro ng sekta na pinakamalapit sa Everton Davenport. Nandito na ang hari ng North Sea, paano ka nang ahas na kumilos ng padalos-dalos? Si Ishmael Will, hawak ang kanyang mahabang espada, ay lumitaw sa harap ng lahat na may kilos ng isang immortal. Matandang lalaki, bulag ka siguro. Hindi ito ang Everton Davenport, ito ang Mad Dragon. Nakaramdam si Okello Yero ng pamamanhid sa kanyang kamay dahil sa tama, ngunit desperadong nakipagtalo pa rin. Ang sekta ay may kalamangan sa bilang, kung sakaling magkaroon ng tunay na labanan, walang magiging tsansa ang North Sea. Kahit sa palasyo ng langit, ang North Sea ay lubhang hangina dahil sa patuloy na mga panloob na tunggalian. Dahil sa mentalidad na ito ng pagsasamantala sa pagkakataon upang lipulin ang mga nanghihina, nagpa siya ang mga miyembro ng sekta na lipulin ang Everton Davenport. Kahit na mayroong isang Panginoon na tulad ni Ishmael Will. Teka, kunin muna natin ang Divine Dragon Tripod. Bigla, may nakapansin sa Bid Pulse. Nang sandaling iyon, si Elwood Thornycroft ay nagsuot ng puting belo sa kanyang mukha. Sa likuran niya ay nakatayo si Lola Zaihua. At sa mga kamay ni Elwood, may isang kahon na gawa sa brocade. Kwadrado ang kahon, mga 20 sentimetro ang haba at lapad. Lohikal, dapat itong maglaman ng mga kayamanan. Tama, kunin mo muna ang Divine Dragon Tripod, saka mo patayin si Mad Dragon. Nang mabanggit ang Divine Dragon Tripod, nabaling ang tingin ng lahat kay Elwood Thornycroft. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kasakiman. Napakalaking kayamanan iyon. Orihinal na nasa Shadowgate, hindi mabilang na tao ang nagbuwis ng kanilang buhay at nabigong makuha ang sukdulang kayamanang ito. Maging ang kanlurang dagat, na kadalasang hindi nakikialam sa mga makamundong gawain, ay nakisali rin sa alitan. Kitang-kita ang kahalagahan ng Divine Dragon Tripod. Mga binibini at ginoo, ang mga prinsipyo ng alokasyon ng Divine Dragon Tripod ay maaaring pag-usapan pagkatapos nating tapusin ang Mad Dragon. Unang sinabi ni Okello Yero, na kumakatawan sa Shushan. Nag-aalala siya na ang pag-aagawan sa kayamanan ay magbibigay sa North Sea ng pagkakataon. Sumang-ayon. Sumang-ayon ang lahat, dahil walang nakikitang pagtutol, si Okello Yero, hawak ang kanyang mahabang espada, ay dahan-daang naglakad patungo kay Elwood Thornycroft. Bid, kung alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo, ibigay mo sa akin ang Divine Dragon Tripod. Dahil sa kilalang-kilalang katangian ng Seven Veins, medyo nag-alala si Shushan. Kung madali nilang makukuha ang Divine Dragon Tripod, mas gugustuhin nilang huwag nang magdulot ng karagdagang pagtatalo. Ang lakas ng loob mo. Kumalabog. Humakbang paarap si Lola Zaihua. Ang kanyang ginintoang tungkod ay tumatama sa lupa, malamig na pinagmamasdan ang mga taong nasa harap niya. Walang hinanakit sina Lola Zaihua, Shushan at Thunder Peak Hall. Kung ipipilit ninyo kaming hadlangan ngayon, huwag ninyo kaming sisihin sa pagbaliwala sa mga nakaraang nararamdaman. Kumunat ang noo ni Okello Yero, halatang nag-aalangan. Ngunit, sa harap ng tukso ng Divine Dragon Tripod, handa siyang patayin ang sinumang hamarang sa kanyang daan. Gusto mo ba ng tripod? Bahagyang kumurba ang mga labi ni Elwood Thornycroft, kunin mo na. Malakas niya itong inihagis papunta sa karamihan. Nakuha ko.
Ang mga miyembro ng sekta ay pumailan lang sa ere na parang mga asong galit na galit, diretsyong inaabot ang kahon na brocade. Sandali lang, mahigit 100 kamay ang nakataas. Nagtakbuhan ang lahat ng walang tigil, na lumikha ng matinding kaguluhan. Huwag mo akong awayin para dyan. Galit na humakbang si Okello Yero paakyat sa langit, habang tumatalon din patungo sa langit. Pasensya na, inaangkin ko na. Gumalaw din si Gavin Cook, direktang bumangga kay Okello Yero. Matalino, agad na nabasag ang kahon ng brocade dahil sa marahas na banggaan. Biglang lumitaw ang makapal na usok, na mabilis na kumalat sa buong pasilyo. Lason yan. Nang maamoy niya ang puting usok, namutla ang mukha ni Ishmael Will. Agad niyang tinakpan ang kanyang ilong at bibig, ang kanyang mahabang espada ay nakatanim sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1277, ang taga-Sire. Haha, isang grupo ng mga walang alam na hanggal. Nang makita ang puting usok na nagkalat, humagalpak sa tawa si Lola Zaihua na may mukha na puno ng paghamak. Ngayon, hayaan ninyong imbitahan kayong lahat ng Medicine King Valley para sa tsaa at kwentuhan. Ayon sa orihinal na plano, ang kahon na brocade na ito ay dapat sana ay ibinigay ni Elwood Thornycroft sa hari ng North Sea pagkatapos makumplito ang seremonya ng kasal ni Baylor Davenport. Sa oras na iyon, kakalat ang usok ng lason, na panandali ang magiging dahilan upang mawalan ng kakayahang kumilos ang lahat ng nasa bulwagan. Dahil ang mga kakayahan ng Everton Davenport ay palaging isang misteryo, partikular na itinagubilan ni Isabella Worm na ang Everton Davenport mismo ang dapat magbukas nito. Kung hindi, malamang na imposibleng supalan ang soberanong ito ng North Sea. Pero ngayon, sumabog ang kahon ng brocade sa ere. Sa itaas mismo ng ulo ni Everton Davenport. Kasuklam-suklam. Lumuhad si Okello Yero sa isang tuhod, ang kanyang ulo ay nababalot ng malamig na pawis. Sa sandaling malanghap niya ang usok ng lason, naramdaman niya ang pagkabulok ng kanyang katawan. Sinusubukang tumayo, pero hindi talaga kaya. At ang iba tulad ni Gavin Cook ay hindi rin naman gaanong gumanda. 12 ng makapangyarihang individual mula sa mga pangunahing sekta, kabilang ang mga mula sa mundo ng martial arts, ang sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Mabilis na tinakpan ni Everton Davenport ang kanyang ilong at bibig nang marinig ang mga salita ni Ishmael Will, ngunit huli na ang lahat. Bid Pulse, ano ang ibig sabihin nito? Galit niyang tanong. Ngayong gabi, halos lahat ay sinaksak siya sa likod. Ang sarili niyang mga opisyal sa korte, mga miyembro ng mga sekta na dumating upang mag-alay ng pagbati, at si Isabella Worm, na nagsabing nagbigay sa kanya ng Divine Dragon Tripod. Hey, kami lang. Hindi pa nakakapagsalita si Lola Zaihua nang biglang umitim ang kanyang kutis. Kumabog. Nang hina ang kanyang mga binti, at siya rin ay bumagsak sa lupa. Hindi ito ang ating lason. Ang orihinal na laman ng kahon na brocade ay isang espesyal na ginawang lason ng Medicine King Valley. Bago pumunta rito, nakainom na ng panlunas sina Elwood Thornycroft, Granny Zaihua, at Devlin. Hindi sila dapat naapektuhan ng teorya. Ngayong tinamaan din si Lola Zaihua, ibig sabihin ay may nagpabago sa gamot sa loob. Sino yan? Tumingin si Lola Zaihua kay Elwood Thornycroft, at galit na nagtanong. Ngunit si Elwood Thornycroft ay nakasandal din sa upuan, hindi gumagalaw. Tila, nalasan din siya. Ang buong malaking bulwagan, kasama na sina Everton Davenport at Ishmael Will, lahat-lahat. Humiga sa lupa na parang mga bangkay. Nako, umungol si Everton Davenport at dahan-daang tumayo. Noon sa plataporma ni Haring Silang, si Arhat ng homicide, bagamat tinamaan ng absolute dust, ay nagawa pa ring tipunin ang lahat ng kanyang lakas upang tumakas para iligtas ang kanyang buhay. Ngayon, tinangka ng Everton Davenport na kumawala sa mga pagpipigil. Ganap na alikabok, nanghihina ang buong katawan ng mga nalasan. Kahit nawalan ng lakas ang Everton Davenport, nagawa pa rin niyang tumayo sa pamamagitan ng pagpipigil sa kanyang hininga. Ang ganitong kakilakilabot na lakas ay naging sanhi ng malaking pagbabago sa kutis ng mga tao mula sa mga sekta. Everton Davenport, isa itong hindi pagkakaunawaan. Mabilis na nakabawi si Okello Yero matapos ang maikling sandali ng pagkagulat, at sinabing may nakakailang ng ngiti kay Everton Davenport,
mukhang ikaw talaga ang hari ng North Sea. Ang nangyari ay isang hindi pagkakaunawaan. Alam mo, lahat tayo ay nagmula sa mga pangunahing sekta. Kung makapagpapakita ka lang sa amin ng kaunting kaluwagan, ang bagay na ito ay maituturing na utang na loob namin sa iyo. Walang hiya at walang hiya. Ito ang mga salitang pinakagustong sabihin ni Everton Davenport. Pero hindi niya talaga kayang bigkasan ang mga iyon. Hindi nagkamali si Okello Yero, ang mga taong naruroon ay may mga pangunahing sekta na sumusuporta sa kanila. Kung talagang sasaktan niya ang isa sa kanila, ang North Sea ay magkakaroon ng mga kaaway gamit ang sektang kinabibilangan ng taong iyon. Sapat na ang problema para sa kanya ng One West Sea. Kung makakaipon siya ng mas maraming kalaban. Bagamat nagkimkim ng puot ang Everton Davenport, hinayaan na lamang niya ito. May nagsabuatan ba laban sa soberanya? Nang halos mawalan na ng malay ang paligid, isang boses ang narinig mula sa pasukan ng malaking bulwagan. Si Julius Reed, na nakasuot ng kasuotan ng lalaking ikakasal, ay tumingin sa mga panauhin na ngayon ay hindi na makagalaw at mabilis na naglakad pasulong. Manugang na lalaki, bahagyang napakunot ang noo ni Everton Davenport at nagsalita, "Nasaan ang prinsesa?" Hindi makabangon sa kama, walang pakialam na nagsalita si Julius Reed. Dahil hinagupit niya si Baylor Davenport, isang maamong batang binibini, ay walang dod ang may pasa sa puwitan. Ngunit para sa iba, ang mga salitang ito ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Mag-ingat ka sa pananalita mo, huwag kang maging bastos. Namula ang mukha ni Everton Davenport habang malakas siyang nagsaway. Paano ba masasabing tahasan ang ganitong mga bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae? Kamahalan, nang dumating ako, malamang narinig ko ang iyong mga salita. Pinag-isipan ni Julius Reed kung arestuhin ba agad si Everton Davenport para sa isang mabagal na interogasyon. At pagkatapos ay kontrolin ang mga miyembro ng sekta na naruroon. Pero habang pinag-iisipan niya ito, may isa pang dumating sa labas ng pinto. "Nahuli ako, patawarin mo ako." Nang marinig ang boses na ito, bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed. Eleanor Wood. Lumingon siya, saktong-sakto para makita ang isang matanda at isang binata na nakatayo sa pintuan. Ganap na alikabok, sumangot ng bahagya si Eleanor Wood, at may ngiti sa kanyang mukha, "Hindi mo maaaring gamitin ng mali ang mga bagay mula sa Medicine King Valley." Kasabay nito, marahas niyang inihagis ang kanyang manggas, at isang agos ng itim na usok ang lumabas mula sa loob. Mabilis itong kumalat sa ere. Sus Mariosep, si Lola Zaihua, na malapit sa pintuan, ang unang nalanghap ang itim na usok, at agad na naramdaman ang kanyang lakas na bumalik sa dati. Gumagawa ng eksena, natural lamang na alam ni Julius Reed na ito ang lunas para sa Absolute Dust. Ang desisyon ni Eleanor Wood na kumilos sa sandaling ito ay malinaw na nilayon upang sirain ang sarili niyang mga plano. Hindi naman talaga. Bilang tugon sa tanong niya sa ganitong paraan, lumapit si Eleanor Wood sa isang upuan at dahan-daang naupo. Biglang bumukas ang puting papel na pamaypay na hawak niya. "Para lang, Maynes ka." Nakangiting sabi ni Eleanor Wood. "Nagbago ka na." Walang ekspresyong sabi ni Julius Reed. Bilang alaala sa kanya, hinamak ni Eleanor Wood ang mga ganitong gawain. Walang kabuluhan ang mga bagay na hindi kayang yumanig sa pundasyon ng isang tao. "Natutunan ko iyan sa iyo." Nagkibit balikat si Eleanor Wood, medyo walang magawa, pero natuklasan kong napakasarap pala sa pakiramdam. Pinaypayan niya ang sarili gamit ang puting papel na pamaypay habang nagsasalita. Sus Mariosep, habang casual na nag-uusap ang dalawa, ang mga miyembro ng sekta na nasa lupa ay nagsimulang huminga ng malalim. Sa bawat paghinga, ang kanilang panloob na lakas ay tumataas ng isang bingga. "Sa teritoryo ko ng North Sea, nang ahas kang magplano laban sa hari ng North Sea. Kay pangahas mo." Lumingon si Julius Reed, hindi na pinansin si Eleanor Wood. "Haha, sinusubukan lang naming tumulong at mali naming sinisi ang hari ng North Sea." Dahan-daang tumayo si Okello Yero mula sa lupa at medyo nahihiyang nagsalita, "Aalis na kami." Peke ang Divine Dragon Tripod. Ang kanilang dahilan para sa pagpatay sa hari ng North Sea ay nawala na rin sa tapat na pag-uusap kanina lang. Walang saysay ang pananatili rito. Bukod dito, nakita na nilang lahat ng sarili nilang mga mata ang mga kakayahan ng Everton Davenport. Napakalakas.
Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Iniabot ni Julius Reed ang isang kamay, hinaranggan ang dadaanan ni Okello Hierro. Dahil nakialam si Eleanor Wood, wala na siyang ibang naisip na paraan. Tila hindi na nakikinig ang mga sekta sa kontrol ng DeMarco Mount. Hindi man lang nila siya pinansin, ang banal na Panginoon, sa kanilang paningin. Dahil ganoon nga ang nangyari, nagpa siya si Julius Reed na gamitin ang North Sea upang alisin ang mga masuweyang sekta na iyon. Hindi pa umihimik ang hari ng North Sea, sino ka sa akala mo? Pinipigilan na ni Okello Hierro ang kanyang galit, at kasabay ng kanyang pagkakasala, gusto na niyang umalis. West Tower, tungkol sa bagay na ito. Kahit na atubili si Everton Davenport, ayaw niyang maging kaaway si Mount Shu. Kamahalan, naiintindihan ko po ang ibig ninyong sabihin. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, at sa marahas na pag-abot ng kanyang kanang kamay. Agad niyang hinawakan sa leeg si Okello Hierro at malakas na inihampas sa lupa. Oy, Sus Mariosep, ang matandang ito mula sa bundok Shu ay nabigla at nauwi sa pagdurugo mula sa 7 butas. Ang hari ng Timog Dagat, ang bagong na-promote na manugang, ang mamamatay tao ng dragon, na siya ring si General Whittaker, na may tatak ng ministro ng kanan at kaliwang katungkulan, ang tagapag-alaga ng monarko, si Jorvik Reed, ay inutusang patayin ka. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis na napadyak si Julius Reed. Pumutok, agad na naging lumpia ang ulo ni Okello Hierro. Natahimik ang buong silid. Itinaas ni Everton Davenport ang kanyang daliri, nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig at hindi makapagsalita. Iyon nga pala, ang bundok Shu. Tapos na. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1278, Tao sa Kasangkapan. Ang pagkamatay ni Okello Hierro ay isang napakalaking dagok sa mga miyembro ng sekta. Bagamat marami ang pumunta sa North Sea para sa pagpupulong, pagdating sa mga sekta, walang makakalampas sa bundok Shu. Ipinagmamalaki ng bundok Shu ang 1,000 taong pamana kasama ang hindi mabilang na mga eksperto sa hanay nito. May panahon noon, kahit ang mga malawakang tagapaglingkod ng bundok Shu ay maaaring maging mga hari sa mundo ng martial arts. Pero ngayon, isang consort ng prinsipe sa North Sea ang talagang dinurog ang ulo ni Okello Hierro sa isang yabag lang. Malinaw na ipinakita nito ang ganap na kawalang bahala sa bundok Shu. Ano nga kaya ang magiging kapalaran ng iba? Hindi na kailangan yan. Ang kanang kamay ni Everton Davenport ay nasa kanyang noo, medyo nahihilo. Bundok Shu, sunod-sunod na alon ng mga problema. Hindi pa niresolba ang mga usapin sa West Sea. At ngayon, ang dagat hilaga ay nagdulot ng matinding puot ng bundok Shu. Hari ng hilagang dagat, nang ahas kang patayin ang nakatatandang si Okello Hierro ng bundok Shu. Tumayo si Gavin Cook ng Sky Slaughter Sect, galit na itinuro ang Everton Davenport, kahit na makapangyarihan ang North Sea, tiyak na haharapin ninyo ang baliw na paghihiganti mula sa Mount Shu. Sa mga makapangyarihang sekta na naroon, siya at si Okello Hierro ang may pinakamahalagang pinagmulan. Ngunit ngayong napatay na si Okello Hierro, seryosong pinaghihinalaan ni Gavin Cook na siya ang susunod na target. Ang pagtawag kay Mount Shu ay paraan lamang niya ng pagpapatibay ng kanyang paninindigan at pag-alinlanganan ang Everton Davenport. Isang taktika lamang para sa kaligtasan. Simula nang, hindi rin ganoon ang iniisip ni Everton Davenport. Kailangang harapin ang mga sekta sa lalong madaling panahon, ngunit maaari itong maghintay hanggang sa mapatalsik niya ang 10,000 Mountain Alliance at mapalawak ang kanyang kapangyarihan. Malapit nang maibalik ng North Sea ang bansa nito, at dapat nitong pag-isahin ang lahat ng posibleng puwersa upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga kaaway. Pipigilan na sana niya ang prinsipeng consort na magpatuloy, ngunit bago pa man siya matapos. Puchi, dinampot ni Julius Reed ang espada ni Okello Hierro at hiniwa ang leeg ni Gavin Cook. Kasabay ng pagkislap ng talam, tumalsik ang dugo kahit saan. Kumatok, nanlaki ang mga mata ni Gavin Cook habang nakahawak sa kanyang lalamunan, at tuluyang natamba. Hindi kailanman inakalang mamamatay ng ganito kaawa-awa ang kilalang Vice Hall Master na ito ng Sky Slaughter Sect. Sa utos ng hari ng North Sea, dahil nang ahas kang kumilos ng walang ingat sa North Sea, kailangan mong pagbayaran ang halaga. Tumayo si Julius Reed sa ibabaw ng bangkay ni Gavin Cook, malamig na nagsalita. Kumatok,
Pagkatapos ng maikling katahimikan, dose-dose ng mga tao ang sama-samang lumuhad. Nagsusumamo kami ng awa mula sa hari ng North Sea. Ang pagkamatay ni Okello Hierro at Gavin Cook ay lubos na samaire sa kapalaluan sa puso ng mga miyembro ng sekta. Ang espada ng Verdugo ng prinsipeng consort ay tila handang saktan sila anumang oras. Sa pagkakataong ito, hindi gumalaw si Julius Reed. Kailangang may lumabas at ikalat ang balita. Ang mga taong ito, na takot, ang pinakamahuhusay na kandidato. Lumingalinga si Julius Reed sa paligid, hinahanap ang marshal. Noong nasa Gonzales City siya, nang magkaroon siya ng alitan kay Deep Cold, nangako siyang lilipulin si Deep Cold para patayin ang marshal. Kagabi, nabalitaan ni Julius Reed na naroon din ang marshal. Pero ngayon, wala nang bakas niya. Nasaan ang marshal? Bitbit niya ang dagwang longsword, naglalakad patungo sa lugar ng mundo ng martial arts. Sa larangan ng martial arts, mayroon ding hierarkiya ng paghamak. Hindi pumayag ang mga miyembro ng sekta na makisama sa mga may kapangyarihan sa mundo ng martial arts, dahil pakiramdam nila ay mababa ito sa kanilang katayuan. Kaya naman, kapag inaayos ang mga lugar na mauupuan, karaniwang pinaghihiwalay ng punong abala ang mga tao ayon sa kanilang katayuan. Habang nakatingin si Julius Reed sa lugar ng martial world, kumatok, swoosh, 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 halos 100 tao. Maayos na lumuhad ang lahat, sabay-sabay na yumoko ng 3 beses. Huwag, pakiusap huwag mo kaming patayin. Matagal na nautal ang pinaka-prestihiyosong mandirigma sa mundo ng martial arts bago natapos ang kanyang sentensya. Nasaan ang marshal? Bitbit ni Julius Reed ang longsword, habang humahakbang paarap. Sa bawat hakbang, lalong lumalakas ang pagyuko ng mga tao. Nang nasa harap na nila si Julius Reed, yumuyuko na sila na parang mga langgam, at duguan ang mga ulo. Ang marshal ay umalis kagabi patungong Migration Island. Walang gana na nagsalita ang pinuno. Migration Island. Hindi ba't pag-aari iyon ng Wilson Pavilion? Malamig na wika ni Julius Reed, nakikipagtalo si Deep Cold kay Wilson Pavilion, anong ginagawa niya sa bahay ng Wilson Pavilion? Tumulo, patuloy na bumabagsak ang mga patak ng dugo sa dulo ng espada. Nang tumama sila sa mga tisa na marmol, hindi mabilang na mga butil ng dugo ang tumalsik. Gurgle, gumugulo, napalunok ng mariin ang nagsasalita, nanginginig habang nagsisimula, hinimok ng marshal ang konseho ng mga matatanda ni Amadeus Fairbanks na lumaban sa kanya, nakagawa na sila ng kanilang hakbang kagabi, papunta na ang mga tropa sa Migration Island. Pumutok, nabasag ang hawakan ng espada ni Julius Reed sa kanyang kamay. Traidor na naman ang kalokohan nito. Ang labanan sa bundok ng Niebe ilang taon na ang nakalilipas ay nag-iwan sa kanya ng puot sa mga traidor na hindi niya kailanman mapapatawad. Hindi mo ari, maging si Amadeus Fairbanks ay naging biktima rin. Manugang na lalaki, hindi pa kumikilos ang mga taong ito, huwag na natin silang pahirapan. Nag-aalalang baka umatake ulit ang kanyang manugang na lalaki, si Everton Davenport, kaya dali-daling sumingit, tama na ang pagpatay ng isa bilang babala sa 100. Ang North Sea ay palaging maawin. Kung magpapatuloy ang pagpatay, natatakot ako na baka bambahin at tuluyang gumuho ang makalangit na palasyong ito. Ayon sa utos mo, bahagyang yumoko si Julius Reed at naglakad patungo sa Eleanor Wood sa pasukan. Dahil naroon ang Medicine God, wala na siyang pag-asa na mabihag sina Granny Zaihua at Everton Davenport ngayon. Malinaw na dumating ang kabilang panig para sirain ang kanyang mga plano. Pero mabuti na lang at nagbago na ang isip ni Julius Reed. Nagpasya siyang gamitin ang dagat hilaga bilang pinakamatalas na espada, upang durugan ang mga sumasalungat sa kanya. Hindi dapat sayangin ang isang kagamitan kung mayroon. Manugang na lalaki, ang taong ito ay napansin din ng Everton Davenport si Eleanor Wood. Ang isang taong kayang pawiin ang lason sa unang galaw pa lang nila ay tiyak na isang pambihirang tao. Kung hindi namatay ang kaliwang ministro, kanang ministro, at ang iba pa, tiyak na makikilala nila si Eleanor Wood. Iyon ay malinaw na ang maalamat na Mad Dragon, na walang maskara. Pero sus Mariosep, karamihan ay patay na, at ang iba ay nakatakas na. Tara na.
Sinamantala ang pagkakataon, sumenya si Elwood Thornycroft kay Lola Zaihua at dali-dali silang umalis. Bid, niloko mo ako, hindi mo ba ako dapat bigyan ng paliwanag? Ang pinakaayaw talagang bitawan ng Everton Davenport ay ang bid pulse. Dahil may pagkano laban sa kanyang sarili, inaasahan niya ang paghihiganti. Umatras, sumipa ang gininto ang tungkod ni Lola Zaihua, dahilan para lumipad palabas ang isang hapagkainan. Pumutok, sumuntok palabas ang Everton Davenport, na agad na nagpira-piraso sa mesa. Pero sa susunod na sandali, biglang nanigas ang mga pupil niya. Sumandal ang katawan niya sa isang hindi kapani-paniwalang anggulo. Klang, klang, klang. Tatlong sibat na yelo ang dumaan sa kanyang katawan, tumama sa isang haligi. Ang matitibay na haligi ng dragon ng North Sea, pagkatapos ng maikling katahimikan, ay sumabog at naging alikabok. Ito ay, pinagmasdan ni Everton Davenport ang matanda at bata sa harap niya ng may malamig na tingin, alerto. Ngunit sa sandaling iyon ng pagkagambala, si Lola Zaihua at ang mga tao sa malaking bulwagan ay nagkalat na sa lahat ng direksyon. Tanging lupang puno ng mga bangkay na lamang ang natira. Eleanor Wood, Zane Ellsworth, at Everton Davenport. Kasama ang ilang mga taga North Sea na takot na. Magpalat ba tayo ng lokasyon? Ngumiti si Julius Reed kay Eleanor Wood at kinagat ang kanyang mga buko-buko, o mag-aaway tayo rito. Tara labas tayo at mag-usap. Biglang iniladlad ni Eleanor Wood ang kanyang pamaypay na papel, na naglabas ng nakakapangilabot na simoy ng hangin. Sige, tumanggaw si Julius Reed. Magkabilang balikat silang naglakad na parang matalik na magkaibigan. Pag-alis ng ingranding bulwagan ng North Sea, medyo nalilito ang Everton Davenport. Hindi ba sila magkaaway? Bam! Tunog. Bago pa niya ito maintindihan, isang malakas na shockwave ang biglang tumama. Isang napakalakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa bulebar ng palasyo sa langit. Hindi mo ako maaaring patayin sa ngayon, gamit ang daliri ni Eleanor Wood ay marahang pinunasan ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, dahil sira na ang kanyang pamaypay na papel. Pero hindi yan pumipigil sa akin na bugbugin ka. Hindi sa mukha ng dugo si Julius Reed, ngunit ang kanyang dibdib ay naguguluhan din. Ang pulang ilaw sa singsing ng hari ng dragon ay nagliwanag ng matindi, pagkatapos ay nagsimulang lumabo. Kaya na niya ngayon, sa isang antas, na gamitin ng makatuwiran ang Evil Chi. Bago ako pumunta rito, bumisita na si Bid sa Star City para makita ako. Casual na itinapon ni Eleanor Wood ang pamaypay, habang nakatingin kay Julius Reed, nabanggit ka ni Bid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1279, nagpadala ng mensahe si Isabella Worm sa pamamagitan ng isang tao. Hindi nagsalita si Julius Reed at tahimik na nakatayo roon. Hindi ka ba interesado? Lumapit si Eleanor Wood sa kanya at nagtanong ng natatawang, personal maid mo naman yan. Nabalitaan ko na noong nasa 10,000 Mountain Alliance ka, siya ang pinakapaborito. Kung may gusto kang sabihin, natural lang na sasabihin mo. Tumingin si Julius Reed sa mga mata ni Eleanor Wood at walang pakialam na sinabi, kung ayaw mong magsalita, kahit magtanong pa ako, hindi ka magsasalita. Nakakabagot naman. Umiling si Eleanor Wood at bumantong hininga, gustong malaman ni Leander Sylvan kung nasaan ka. Naniniwala siya sa isang bagay, na hindi patay si Mad Dragon. Malinaw na ako ang gumanap sa dulang iyon kasama ka, at alam ito ni Leander Sylvan. Devlin. Tumingin si Julius Reed sa kabilugan ng buwan sa langit at marahang sinabi, si Devlin ang nagsabi kay Isabella Worm. Pero hindi ko sinabi. Nakatayo rin si Eleanor Wood na nakakuyom ang mga kamay sa likuran, nakatingin sa langit, kapag maliwanag ang buwan, kakaunti ang mga bituin. Ang mundong walang banal na guro ay parang kalangitan sa gabi na walang buwan. Bagamat ang mga bituin ay nagniningning sa kani-kanilang anyo, malabo pa rin ang kanilang anyo. Sa kasamaang palad, iniisip nila na kapag wala na ang buwan, sila mismo ay maaaring maging buwan. Lumingon si Julius Reed, nagtataka, at tumingin sa kanya, kailan ka pa naging ganito ka mapanulat? Iba si Isabella Worm sa inaakala ko. Hindi sinagot ni Eleanor Wood ang tanong ni Julius Reed, sa halip ay kinausap niya ang sarili, hindi nakakapagtaka na nagustuhan mo siya. May sasabihin ako sa iyo na maaaring hindi mo paniwalaan, pero sa palagay ko nga ay hindi ka kailanman pinagtaksilan ni Isabella Worm.
Ang lason noon ay ibinigay niya. Alam kong matagal ka nang nagtataka kung bakit may mga tao mula sa Seven Veins sa 10,000 Mountain Alliance. Ngunit sa katunayan, ang mga kakayahan ni Pendleton ay palaging lampas sa iyong imahinasyon. Kung hindi dahil sa pagpapakasisa sa kasiyahan at pagpapabiis sa kanyang mga tungkulin ng kasalukuyang Pendleton Alliance Hierarch, magiging mahirap sana ang iyong buhay. Si Isabella Warm ba ang nagbigay ng lason? Bahagyang nagiba ang boses ni Julius Reed, may nagsabi sa akin na hindi raw siya iyon. Mahalaga ba? Lumingon si Eleanor Wood at bahagyang umubo, nakikita kong malaki ang tiwala mo sa kanya. Pero tandaan mo sana, walang ibang karapat-dapat pagkatiwalaan. Maliban sa iyong sarili. Pumunta si Isabella Warm sa Swimming City. Gusto niyang hanapin ang Divine Dragon Tripod. Bago umalis, nangako siyang ibibigay sa akin si Devlin, kapalit ng personal kong pagpapadala sa iyo ng mensahe. Sa kasamaang palad, nakatakas na si Devlin. Nagsalita si Eleanor Wood ng may bahid ng panghihinayang, bigyan mo ako ng kaunting oras para harapin ang usapin ng Silang Pulse, at magpapatuloy tayo. Mag-ingat ka rin sa isang taong nagngangalang Nathaniel Worm. Nagtanong ang taong ito kung paano ka papatayin. Tara na. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, tumalikod na si Eleanor Wood at umalis. Kasing walang pakialam noong dumating siya. Anong mensahe ang gustong iparating ni Isabella Warm sa iyo? Malakas na tanong ni Julius Reed. Mag-ingat kayo sa Grace River. Sabi ni Isabella Warm, maniniwala lang kayo sa pangungusap na ito kung makikita ninyo ang kabayo ng Mont sa loob ng hangganan ng North Sea. Nabanggit niya na lagi kayong mapagbigay sa mga kababaihan. Unti-unting naglaho ang anyo ni Eleanor Wood. Nag-iiwan ng ganoong pangungusap. Grace River. Napaisip ng malalim si Julius Reed. Nakarinig na siya mula kay Lillian Thompson dati. Nilisan ni Grace River ang DeMarco Mount noon at hinabol ang bakas ni Isabella Warm. Kahit sa kabisera, nakasagupa na ni Lillian Thompson ang Grace River. Ang pagpunta ni Ivan Reed sa Gonzales City ay upang magtanong tungkol kay Julius para kay Grace River. Kalaunan, nang tumanggi ang pamilya Davenport, napilitan si Lillian Thompson na ipakilala ang kanyang sarili. Nakuha ni Grace River ang clue at sumakay ng barko papuntang dagat upang tugisin si Isabella Warm, ngunit nawala ito ng walang bakas. Ayoko ng babae. Umiling si Julius Reed at mamulong sa sarili, napakakomplikado. Hindi malinaw magsalita, may mabibigat na iniisip. Palaging gumagawa ng mga trick, mas malakas ang hampas kaysa kaninuman. Pagkatapos huminto sandali, tila may naalala siya, mabuti na lang at maganda si Baylor Davenport, at matibay din. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay naglakad na siya patungo sa malaking bulwagan. Kinailangang may maglinis ng kalat. Kuwait, Diyos ng medisina, hindi ko maintindihan. Star City, isang liblib na lugar. Tiningnan ni Zane Ellsworth ang Eleanor Wood sa harap niya, nag-atubili ng matagal, at sa wakas ay nagtanong, bakit niya siya tutulungan. Hanggat kontrolado niya ang Everton Davenport, tiyak na matutuklasan niya kung sino ang nagpasimula kay Kyler Reed noon. Hindi ba't mas makabubuti para sa kanila na magkaroon ng alitan sa loob ng kanilang mga tahanan? Ang materya ng North Sea ay walang gaanong kahalagahan. Walang pakialam na sabi ni Eleanor Wood, kahit na malaman ni Julius kung sino ang nasa likod ng mga ginawa ni Kyler Reed, ano pa ang magagawa niya? Bahagi ito ng isang malaking laro. Mula sa pagtatatag ng Pendleton daan-daang taon na ang nakalilipas hanggang sa aking pagsugal sa aking buhay, ang pag-akit sa banal na guro na uminom ng lason, hanggang sa labanan sa maniebeng bundok 4 na taon na ang nakalilipas. Maraming magkakaugnay na pangyayari ang nagkataong nagtagpo. Hindi sinasadya ang pagkawala niya ng memorya. Pagkasabi nito, huminto si Eleanor Wood at sinuri si Zane Ellsworth, umaasa ka ba na matatalo ang puwersa ng Pendleton? Sa Seven Veins, hindi mo na kailangang isipin pa iyon, ang tanging maaaring mamuno kay Kyler Reed ng Night Pulse ay mula sa Royal Pulse. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari sa Seven Veins. Gusto ko lang ipaghiganti ang mga nawawalang kaluluwa ng Medicine King Valley. Pinagdikit ni Zane Ellsworth ang kanyang mga ngipin sa puot. 1,000 taon ng pamana ng medisina, ngunit hindi pa rin mawawasak ng iba. Isa itong lubos na kahihiyan para sa kanya bilang punong kataas-taasang nakatatanda. May sarili akong desisyon, mariing sinabi ni Eleanor Wood,
Ayokong marinig ang mga ganoong salita sa pangalawang pagkakataon. Oo, yumuko si Zane Ellsworth, ang tono ng kanyang boses ay may bahid ng pag-aatubili. Bumalik ka muna, maglalakad ako ng mag-isa. Iminuwestro ni Eleanor Wood gamit ang kanyang kamay, dahan-daang naglalakad sa tiwangwang na lupain. Inangat niya ang kanyang ulo, tumingin sa buwan sa kalangitan, at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Ang 10,000 Mountain Alliance ay namuno sa mundo sa loob ng libu-libong taon. Maaari ba talagang ganoon? May makakapalit ba nito? Sa loob ng maraming siglo, ang mga nagtangkang patalsikan ang 10,000 Mountain Alliance ay gumamit ng mga slogan na walang iba kundi katawa-tawa. Kung sila ang uupo sa posisyon ng banal na pinuno, malamang na lalo pa silang magiging malupit. Pagkagising, personal na inimbestigahan ni Eleanor Wood ang 4 na taon na nawalan ng alaala ang banal na pinuno. Sa loob ng 4 na taong iyon, mayroong patuloy na alitan sa mundo ng pakikipaglaban, na may walang humpay na panloob ng mga tunggalian sa loob ng mga sekta. Sumigaw sila tungkol sa pagpapatalsik sa paniniil ng banal na pinuno, ngunit nakagawa sila ng mga gawaing 10 o kahit 100 beses na mas malupit kaysa sa ginawa ng banal na pinuno. Daan-daang taon na ang nakalilipas, si Eleanor Wood ay puno ng sigasig, nais niyang ibagsak ang bundok na bomb-igat sa Pendleton sa loob ng maraming siglo. Tunay ngang handa niyang ibigay ang kanyang buhay para rito. Gayunpaman, makalipas ang 100 taon, nang lumitaw ang Eleanor Wood mula sa Boulevard Mountain. Napagtanto niya kung gaano kamapagkunwari ang mga tao sa mundo. Ang tinaguri ang mga kalupitan ng banal na pinuno, ang umano'y daang kasalanan ng 10,000 alyansa sa bundok. Para lamang silang mga dahon ng igos para sa mga naghahangad ng kapangyarihan ng banal na pinuno. Mababago ba ang takbo ng mundo sa pamamagitan ng puwersa ng tao? Tumingin si Eleanor Wood sa kabilugan ng buwan at bumulong sa sarili, kung wala ang buwan, balot ng kadiliman ang lahat ng nilalang. Kuwit, kamahalan. Nang bumalik si Julius Reed sa malaking bulwagan, inutusan ni Everton Davenport ang mga sundalo ng North Sea na linisin ang mga bangkay sa lupa. Ang paghihiganting pagpatay sa pagitan ng mga disipulo ng mga pangalawang ministro ay nagresulta sa hindi mabilang na pagkamatay at sugatan sa mga opisyal sibil at militar ng North Sea. Ang sigla ng bansa ay lubhang napinsala. Nakaupo si Everton Davenport sa trono ng dragon, na may nag-aalalang ekspresyon. Ang mga panloob at panlabas na problema ay nagpabalisa sa monarkang ito ng North Sea. Manugang na lalaki. Nang makitang pumasok si Julius Reed, mabilis na tumayo si Everton Davenport at mabilis na lumapit. Ayos ka lang ba? Narinig niya ng napakalinaw ang labanan sa labas. Ngunit tila hindi nasaktan ang kanyang manugang. Ayos lang, pero sayang at nakatakas ang tao. Bakas sa mukha ni Julius Reed ang panghihinayang. Walang pagmamadali. Walang pagmamadali, malungkot na sinabi ni Everton Davenport, sa pagkakataong ito, ang North Sea ang nasa panganib. Dahil nagalit siya sa mga Diyos at Buddha ng West Sea, pati na rin sa Bundok Shu at sa Sky Slaughter Sect, siya ay nabalisa. Hindi naman ito gulo. Kung makukuha ng North Sea ang pagkakataong ito para gumawa ng pangalan para sa sarili nito, natatakot ako na ang mga sekta tulad ng Mount Shu ay kailangang maging maingat. Pinagsalikop ni Julius Reed ang kanyang mga kamay at sinabi ng buong puso, hindi ako may talento, ngunit handa akong lumaban sa hilaga at sa timog para sa kamahalan, upang buhayin muli ang kapangyarihan ng bansang North Sea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1280, Tigreng Caballeria. Tuwang-tuwa ang Everton Davenport. Gaya ng kasabihan, sinusubok ng distansya ang lakas ng kabayo, sinusubok naman ng panahon ang puso ng isang tao. Sa harap ng pambansang krisis, ang North Sea ay nakasakit na ng damdamin ng ilang sekta. Nakita niya ang takot sa mga mata ng maraming opisyal ng korte, na sabik na putulin ang ugnayan sa North Sea. Para bantayan ang kanilang mga sarili. Ngunit dahil sa paggalang sa kanilang sariling dignidad, wala silang ibang nagawa kundi ang manatili sa kanilang kinatatayuan ng may pagngangalit sa kanilang mga ngipin. Ngayon, ang manugang na pumunta sa North Sea noong maganda ang panahon, ay piniling manatili ng may katiyakan ng papalapit ang panganib. Nadama ni Everton Davenport na lubos na tama ang una niyang desisyon. Isang malaking kayamanan ang nagastos sa mga buto ng kabayo. Manugang na lalaki, formal kitang hinirang bilang General Whittaker,
Nahawak din ang posisyon ng kanang ministro, at kasabay nito, hari ng Timog at commander ng mga gwardya ng hari. Tinapik ni Everton Davenport ang balikat ni Julius Reed ng may ginhawa, matapos ang ganitong kaguluhan, nawalan ang North Sea ng maraming sundalo at opisyal, at halos malipol ang mga pangunahing loyalista. Ikaw ang namumuno sa isang krisis, at hindi mo ako dapat biguan. Habang lumilingon-lingon sa paligid, natuklasan ni Everton Davenport na wala nang gaanong natitira na mapagkakatiwalaan niya. Ayaw niyang gamitin ang sinuman sa mga estudyante ng kaliwa o kanang mga ministro. Gayunpaman, nagkataon na ang mga may kakayahan at matataas na posisyon ay halos lahat ay kamag-anak ng kaliwa o kanang ministro. Tanging ang manugang na lalaki ng North Sea bago siya ang malinis at may kakayahan higit sa lahat. Ang paghirang sa manugang bilang ministro ng kanan ay hindi tatutol kan inuman. Salamat po, kamahalan. Pinagsalikop ni Julius Reed ang kanyang mga kamay at sinabing, pagkatapos ng ganitong krisis, tiyak na iisipin ng mundo sa labas na hanginan na ang North Sea. Kung talagang gusto nating protektahan ang ating mga sarili, dapat tayong kumilos ng may pagkukusa upang umatake. Anong ibig mong sabihin, manugang? Pinag-isipan ito ng Everton Davenport at tila may katuturan ito. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng korte ng hari, kung saan hindi mabilang na mahahalagang opisyal ang namatay o nasugatan. Maging ang dalawang punong ministro, isang sibilyan at isang militar, ay napatay din. Sa ganitong panahon, ang North Sea ay lubhang humihina, at walang alinlangang sasamantalahin ng panlabas na mundo ang sitwasyon. Kahit hindi sinasabi ni Julius Reed, balisa rin si Everton Davenport tungkol sa problemang ito. Atake. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, pumatay ng isa upang bigyan ng babala ang 100. Kung may mga tumututol sa North Sea, lipulin sila ng direkta. Kung sapat ang mamatay, natural na matatakot ang ilan. Pero, nag-alangan si Everton Davenport. Nangangahulugan ito na ang North Sea ay magkakaroon ng hindi mabilang na mga kaaway. Kapag nasa sentro na ng kontrobersya, ang kahirapan ng pagpapanumbalik ng bansa ay lubhang titindi. Gayun din, ang estratehiyang ito ay ganap na kabaligtaran din ng paunang patakaran ng estado na kanyang itinakda. Walang taong hindi nagpapahalaga sa sarili nilang mga balahibo. Sabi ni Julius Reed nang may magaan na ngiti, kung gusto mong pabagsakin ang 10,000 Mountain Alliance at palitan ang Holy Master, dapat ipakita ng North Sea ang kalamangan nito. Kung hindi, ito na ang susunod na Pendleton. Humakbang siya pasulong at tumingin sa mga mata ni Everton Davenport, kamahalan, gusto mo bang umupo sa mahalagang trono ng DeMarco Mount, o tumira sa isang tahimik na sulok, komportableng gugulin ang iyong mga taon ng takip silim? Ang panganib at pagkakataon ay magkasabay, samantalahin ang pagkakataong ito upang mabiga ang mga sekta. Ang DeMarco Mount ang lugar na pinapangarap ko sa buong buhay ko. Hindi ko malilimutan ang kahihiyan noong una akong pumunta sa DeMarco Mount at nakita ang kumikinang na mga palikuran sa paanan ng bundok. Napuno ng pananabik ang boses ni Everton Davenport, hindi mapigil ang nakakuyom ang kanyang mga kamay. Noon, nilisan niya ang mayamang Ivory Bay at nagtungo sa DeMarco Mount, at sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng kawalan ng karanasan. Nang panahong iyon, ang sugo ng North Sea, dahil sa matinding kaba, ay nagtae, at inabot siya ng kalahating oras bago tumakbo mula sa bulwagan patungo sa palikuran. Sa huli, nalaman niyang hindi na niya kailangang pumasok sa loob. Nahirapan ang Everton Davenport na aminin na ang taong iyon ay siya talaga. Mula sa sandaling iyon ay nagsimulang umusbong sa kanyang puso ang mga buto ng digmaan sa pagitan ng mga bansa. Pabaya na sumagot si Julius Reed. Wala bang mga helikopter sa tabi ng malaking bulwagan? Kadalasan, lahat ay pumupunta sa palikuran sakay ng helikopter, tiyak na walang taong hanggal para tumakbo papunta roon, hindi ba? Gayunpaman, nag-aalala ako tungkol sa kakayahan sa pakikipaglaban ng The North Sea. Si Everton Davenport ay lubos na nalubog sa pananabik na maisakatuparan ang kanyang pangarap, walang pakialam sa hitsura ng paghamak sa mukha ni Julius Reed. Noon, ang tanging nakapasok sa bulwagan ay si Everton Davenport at ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay nakaupo at umiinom sa pasilyo sa buong oras. Ang taong may pagtatae, hindi na kailangang hulaan pa kung sino. Hindi nakakapagtaka.
Ilang taon na ang nakalilipas, sinasabing isang hindi kilalang likido ang natagpuan sa platapormang bato ng Grand Hall sa DeMarco Mount. Hindi kailangang maging isang alalahanin ang lakas militar ng North Sea. Buong kumpiyansang sinabi ni Julius Reed, wala akong kapantay sa mundong ito. Mabuti, tumanggo si Everton Davenport sa kasiyahan, ang kawalang ingat ng kabataan. Ibinibigay ko sa iyo ang titulong pambansang tagapagtanggol na salamangkero, na nagbibigay sa iyo ng awtoridad na pakilyusan ang lahat ng tropa sa loob ng teritoryo ng the North Sea. Bukod dito, maaari kang mag-execute muna at magulat mamaya, ayon sa gusto mong mangyari. Kailangan niya ng mga kabataang ganito katapang at matatag. Ang North Sea, na naging isang bumagsak na bansa sa loob ng maraming taon, ay marami na ang nasanay sa kanilang komportable at nakahiwalay na pamumuhay. Ang balita tungkol sa nalalapit na pagpapanumbalik nito ay sinalubong ng nagkakaisang pagtutol sa korte. Kung hindi dahil sa pagtutol ng mga kaliwa at kanang ministro, maaaring naipagpaliban na sana ang usaping ito magpakailanman. Ang North Sea ay agarang nangailangan ng pagdaloy ng mga bagong dugo. Handa akong mamuhunan ng sarili kong pera at pagsisikap upang mag-recruit ng mga sundalo at general. Ngunit makatitiyak kayo, kamahalan, ang panimulang determinasyon ng West Tower ay hindi kailanman nagbago. Pareho ito ngayon at magiging pareho sa hinaharap. Bahagyang tumanggo si Julius Reed. Matapos imbestigahan ang pagkamatay ni Ian Jordan, kinakailangang magdaos ang North Sea ng isang state funeral. Ngunit ang mga salitang ito, nang marinig ng Everton Davenport, ay parang isang pangako ng katapatan. Tore ng kanluran. Lumapit siya at mamulong sa tainga ni Julius Reed, sumama ka sa akin, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng North Sea. Medyo nagulat si Julius Reed, ang kapangyarihan ng North Sea, hindi ko pa ba nakita lahat? Siyempre naman, sumili ang kumpiyansa sa mukha ni Everton Davenport, ang kakayahan ng North Sea ay higit pa sa nakita mo. Pagkasabi niyan, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa mga opisyal ng korte sa loob ng bulwagan, tinanggal na. Oo, ang mga natitirang opisyal ng korte, na nasa kaguluhan na, ay mabilis na umalis pagkarinig ng utos. Maya-maya ay 2 tao na lang ang natira sa malaking bulwagan. Sa tingin mo ba, sa pamamagitan lamang ng mga walang kakayahang ito, maibabalik ang hilagang dagat? Naglakad si Everton Davenport papunta sa gilid ng trono ng dragon, lumingon, at tumingin kay Julius Reed. Hindi, umiling si Julius Reed at sinabing, kahit ang isang payat na kamelyo ay mas malaki pa sa isang kabayo. Ang pamana ng DeMarco Mount ay masyadong malalim para madaling maantig. Ang lakas ng loob mong magsabi ng totoo. Tinuro siya ni Everton Davenport, sabay tawa, sa mga nasa korte ng the North Sea, ikaw lang ang naglakas loob na magsabi ng totoo. Oo, paano natin mapababagsak ang DeMarco Mount gamit ang mga taong mayroon tayo ngayon? Sa pamamagitan lamang ng mga salita. Nakalulungkot, wala ni isa sa mga nasa korte ang naglakas loob na magsabi ng totoo. Pumutok. Pagkasabi niya noon ay idiniin na niya ang kanyang mga kamay sa trono ng dragon at marahas itong inikat. Bam! Tunog. Isang dagandong ang nagmula sa ilalim ng kanilang mga paa. Putok. Sa pasukan ng malaking bulwagan, isang bakal na tarangkahan ang bumagsak ng patayo. At agad na isinara ang lahat ng bintana. Ano ito? Bahagyang napakunot ang noo ni Julius Reed, ang mga mata ay nakatuon sa lupa. Ito ang tunay na lakas ng North Sea. Sumigaw ang Everton Davenport ng may kumpiyansa at pananabik. Sa ilalim mismo ng palasyong ito sa langit ay naroon ang ating kampo ng asol na ulan ng dagat hilaga. Ang mga sundalo sa kampo ay ang mga sundalong may dugong bakal na aking nilinang sa loob ng halos 10 taon. Natatandaan mo ba ang mabigat na kabalyeriya ng dagat hilaga? Iyon ay, ang matatapang na mandirigma sa ilalim ng pamumuno ng hari ng bayan sa hilaga. May narinig ako ng kaunti. Tumanggo si Julius Reed, ngunit nanatili ang kanyang mga mata sa lupa. Ang mabigat na kabalyeriya sa ilalim ng pamumuno ng hari ng hilagang bayan ay tunay ngang mababangges, dahil minsan na silang nagpanggap na kabalyeriya ng mga lobo. Iyon ay ang kabalyeryang natalo ng Blue Rain Camp. Ngayon, binata, sumama ka sa akin at saksihan ang North Sea. Saksihan ang Tiger Cavalry. Bam! Tunog. Isang malaking butas ang lumitaw sa harap ng trono ng dragon.